Please don't skip the ads. Kabanata 3671 ang unang eksena. Ang hangin at mga ulap ay nagkalat sa anino ng kulog na dragon, na nakaiwas sa humahabol na ulos ni Wu Wenfeng. Kung ito ay isang ordinaryong talakayan, masisiyahan ko si Brother Wenfeng, ngunit ito ay isang malaking kompetisyon. Kung hindi kinakailangan, hindi ko gagamitin ang lahat ng aking lakas. Mayabang. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ito matitiis. Gumawa ng 12-dosenang mga avatar, habulin at pumatay mula sa iba't ibang anggulo patungo sa Fengyunsan. Tila may hukbo ni Wenfeng sa maulap na gabi sa malaking martial arts field. Makinig sa hangin. Nagpatawag si Fengyunsan ng isang marahas na bagyo, at ang lakas ng hangin ay nagsimulang tanggayan ang mga manunood. Sa napakalawak na hanay ng mga trick, ang mga clone ni Wu Wenfeng ay halatang nabalisa. Buhawi. Tumawag si Fengyunsan. Ang daan-daang tuloy-tuloy na buhawi, ganap na ginagawang restricted area ang paligid para sa mga bagyo. Sa pamamagitan ng matalas na insight, si Fengyunsan ay gumawa ng isang sorpresang pag-atake, inihagis ang Thunder Dragon na si Zhu Ying, at sumugod sa isang clone. Mali ang hula. Sinaksak ni Wu Wenfeng ang isang sibat mula sa ibang anggulo. Ngunit sa sandaling ito, inihagis ni Fengyunsan ang isang nagliliyab na Sun Thunder Halberd gamit ang kanyang backhand. Si Wu Wenfeng ay nahuli, ang katawan ay natamaan, at ito ay sumabog daan-daang metro ang layo. Namangha ang mga manunood at kumukulo ang kapaligiran. Okay. Talagang kumilos si Fengyunsan. Sinadya niyang makahanap ng maling clone, ngunit sa katunayan ay inihanda niya ang nagliliyab na araw at kulog na halberd, naghihintay kay Wu Wenfeng na kumuha ng pain. Hindi lang iyon, ginagamit ni Fengyunsan ang hanging langit. Ang malawakang saklaw at kakayahan sa interference ng puwersa ay lubos na nagpapahina sa epekto ng paglilipat ng bituin ni Wu Wenfeng, na talagang matapang at maparaan. Ang dalawang komentarista ang mabilis na nagsuri, ngunit si Wu Wenfeng sa ring ay nag-react na muli. Ang pumatay. Karapat-dapat si Wu Wenfeng na maging Diyos ng digmaan sa Qingqiu. Sa katunayan, dumanas siya ng nagliliyab na kulog na halberd, at hindi siya napinsala. Mukhang hindi gumagamit ng mahiwagang kasanayan si Fengyunsan, kaya mahirap talagang makakuha ng napakalaking kalamangan. Wu Wenfeng parang binibaliwala ang espasyo, agad niyang pinatay si Fengyunsan at inihagis ang kanyang sibat sa likod ni Fengyunsan. Pinutol ng isang sibat ang pag-atres na hakbang ni Fengyunsan, at kinuha ang pagkakataong ito para kumapit dito. Biglang nagsusuntok ang dalawa at nagsimulang magsuntok sa isa't isa ng galit na galit. Mukhang alam ni Wu Wenfeng na hindi mananalo ang mga long-range strike, kaya pinili niyang lumaban sa suntukan. Ngunit sa katawan ni Qinglong at sa kapangyarihan ng Dragon Fist, makakalaban ba talaga ang Qingqiu clan? Huwag kalimutan na maiiwasan mo ang maraming pinsala sa pamamagitan ng paglipat ng mga bagay sa paligid. Gaya ng inaasahan mula sa dalawang komentarista, halatang mas inatake si Fengyunsan, at kinailangan siyang habulin at magsimulang umatras. Sinamantala ni Wu Wenfeng ang pagkakataon at hinabol ang tagumpay, tulad ng isang makulay na kometa na humahabol sa isang asul na anino ng dragon. Baliw na Dragon Blood Shi. Dragon Blood Battle Armor. Muling pinataas ni Fengyunsan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at depensa. Ngunit umungal si Wu Wenfeng, break it for me. Hinampas niya ng kamao, at ang bilis na naman ng bilis. Ang oras at espasyo ay nabaluktot, at ang Dragon Blood Armor sa Fengyunsan ay nawala dahil sa paatras na panahon. Isang kamao ang malakas na tumama, at si Fengyunsan ay dumura ng isang subo ng dugo. Itong maulap na gabing ito, si Wenfeng, na ngayon lang bumabagal, ay naghihintay ng sandali kung kailan gustong mag-counterattack ni Fengyunsan. Nahuli siya. May utak talaga siya. Tumanggo si Ye Fan sa mga kinatatayuan. Kung ikukumpara sa asul na Ghost Tent, ang taong ito ay napakaraming pag-unlad. Sa partikular, ang paggamit ng bloodline ni Qingqiu ay tunay na nagdala ng pagbabago ng mga bagay sa isang bagong antas. Sa mga tuntunin ng paglilinang, si Fengyunsan ay hindi magkakaroon ng kalamangan sa unang lugar, at ang labanang ito ay talagang mahirap sabihin. Ang bloodline ng Qingqiu ay hindi kasing dami ng bloodline ng dragon, ngunit pagkatapos ng pagbabago ng kaharian, ito ay halos isang panlunas sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pag-twist ng oras at espasyo ay ang pinakamalakas na uri ng kakayahan. Tumingin si Xiao Wang kay Wu Yesho, little sister, tiyak na magagawa ito. Namula si Wu Yekang nang sabihin niya, ang senior na si Wu Wenfeng na iyon, na kayang hamarang sa napakaraming pag-atake, ay dapat na higit pa sa relasyon sa pagitan ng mga bagay at mga bituin, tama ba? Natural lang iyon. Si Wu Wenfeng ay talagang nakaranas ng maraming pinsala, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa mahika upang kainin ito, kaya hindi niya ito ipinakita. Sinabi ni Ye Fan na may damdamin, pag-uusapan, ang kanyang mga kasanayan sa mahika ay katulad ng muling pagpapakita ng kahapon, ng aking hipag. Medyo katulad. Sinabi ni Xiao Wang nang hindi inaasahan, alam ni Uncle ang mahiwagang kakayahan ni Wu Wenfeng.
Tumango si Ye Fan, ang dahilan kung bakit hindi siya nasugatan ay dahil ang pinsalang natamo niya ay seliado sa napakaliit na lugar. Sa tingin ko, hanggat gumaling siya sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon, mababawi ang pinsala. Kaya sa unang tingin, tila hinding-hindi siya masasaktan, ngunit hindi yun ang kaso. Nagpakita ng paghanga si Xiao Wang, ang galing talaga ni Uncle. Paningin. Oo, ang mahiwagang kasanayan ni Wu Ye Wenfeng ay tinatawag na life on the line. Kung gusto mo siyang harapin, dapat ay push mo siya sa limitasyon. Kung hindi, makaka-recover siya kaagad kapag may oras siya. Kaya lang karamihan sa mga tao ay hindi kayang gawin ito, kaya si Wu Ye Wenfeng ay parang isang hindi masisirang halimaw, kaya siya ay naging Diyos ng digmaan sa Chinkyo. Buong pagmamalaking sinabi ni Xiao Ziner, ang ganitong uri ng lalaki ay nasa harapan ko. Hindi ako mabubuhay sa kalahating stick ng insenso. Ate, bagamat ganap na pinipigilan ng iyong mga batas ang iba, kailangan mong panatilihin silang ligtas, natatawang sabi ni Duyuner. Matatakot pa ba ako sa kanya, ano ka ba? Nagbibiro. Tumanggi si Xiao Ziner. Biglaan. May dumagundong na dagandong mula sa arena. Ang makulay na figure ni Wu Ye Wenfeng ay biglang tumitigil, na parabang inapi ito ng kung anong mabigat na bagay. Gravity. Ang espesyal na ginawang malakas na lupa sa arena ay nagpakita ng mahinang senyales ng pagbagsak. Sinubukan ni Wu Ye Wenfeng na umiwas, ngunit nalaman niyang wala nang mapagtataguan. Sa lahat ng oras, isang mapanirang puwersa ng grabidad ang nagdulot sa kanya ng pinsala. Sa sandaling ito, ang espasyo ay patuloy na bumabagsak, at ang paggalaw ni Wu Ye Wenfeng ay naging nakikita ng karamihan ng mga tao sa unang pagkakataon. Tianwei. Ang mahiwagang husay ng Feng Yunshan. Matagal na, at mukhang mas nakakamangha pa kaysa dati. Ang tuwang-tuwang sigaw ng komentarista na si Yan Song. Bakit parang gravity magic ang trick na ito? Nagtatakang tanong ni Air. Mukhang magic, ngunit ginamit niya si Longwei para i-cast ito, at dapat ay mayroon siyang ilang reserbasyon. Sa wakas ay naunawaan ni Ye Fan kung bakit si Bai Wumeng at ang iba pa ay napaka-optimistiko sa sitwasyon. Ang ganitong uri ng magic skill na naglilinang kay Longwei sa isang kaharian at nagbabago nito ay isang uri ng hard power. Hanggat hindi maaalis ang prestihiyo ng dragon, ang mahiwagang kasanayang ito ay hindi maaaring ganap na maalis. At ang napakalaking hanay ng gravity field ay magpapahirap sa paggawa ng anumang mga trick ng kalaban. Ang mga mata ni Feng Yunsan ay kumislap ng gininto ang liwanag, ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad, at ang kanyang kaluluwa ng dragon ay nakatali. Kuya Wenfeng, naabot mo na ang iyong limitasyon, oras na para matapos. Sa ilalim ng patuloy na presyon ng Tianwei, ang katawan ni Wu Ye Wenfeng ay nagsimulang tumulo ng dugo. Ito ay nagpapakita na ang buhay na nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid ay umabot na sa limitasyon nito, at kung ito ay magpapatuloy ng ganito, si Wu Ye Wenfeng ay hindi makakabangon sa takdang panahon, at maaaring ganap na mamatay. Kung gusto mo akong sumuko, maliban na lang kung itumba mo ako gamit ang sarili mong mga kamay. Giit ni Wu Ye Wenfeng, ngunit nanghihina na siya. Ang arena sa sandaling ito ay parang gravity purgatory, si Longwei ay parang isang higanteng paa ng isang Diyos, tinatapakan siya hanggang sa puntong hindi na siya makahinga. Wag na lang. Si Feng Yunshan ay gumawa ng sorpresang pag-atake, na nagnanais na ganap na talunin si Wu Ye Wenfeng sa isang suntok. Ngunit sa sandaling ito, nawala si Wu Ye Wenfeng. Sa halip, ito ay isang nakakaawang hitsura sa kanyang mukha. Kabanata 3672 ang pangalawang eksena. Kuya. Sa sandaling lumitaw si Feng Yunyan, natigilan si Feng Yunsan, at huminto ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, isang sibat ang direktang tumusok sa kanya. Pambabae. Kabilang sa tatlong kakayahan ng bloodline ng Chinkyo, karaniwang ginagamit lang sila ng mga babae. Upang manalo, hindi nagatubili si Wu Ye Wenfeng na maging hangin at ulap, at nilinlang ang hangin at mga ulap na lumapit, ngunit ginawa rin ang pagkatalo sa tagumpay. Path. Mas mabilis pa rin ang reaksyon ni Feng Yunshan, at bilang karagdagan sa divine skill ni Tianwei, hindi sapat ang bilis ni Wu Ye Wenfeng. Isang shot ang nakaiwas sa pangunahing punto, si Feng Yunshan ay nagbackhand at hamarang, sinipa si Wu Ye Wenfeng hanggang sa samuka ng dugo at lumipad pabalik. Kuya Wenfeng, bakit ka naaabala? Kumunot ang noo ni Feng Yunsan, hindi niya akalain na ang karakter ni Wu Ye Wenfeng ay gagawa ng ganoong hakbang. Hey! Hindi ko inaasahan na gagawin ko ito, hindi kita mapapanalo. Malubhang nasugatan si Wu Ye Wenfeng, at kalahating patay na siya. Nawalan siya ng malay na may pilit ng ngiti. Tumapa ang larangan ng digmaan, at pagkatapos ng unang round ng labanan, karamihan sa milyon-milyong manunood ay nabigla pa rin. Ang drama ng huling eksena ay halatang ikinagulat ng maraming tao. Ang unang laro, ang sitwasyon ay nakakalat. Sa anunsyo ni Dong Qing, sumabog ang tagay mula sa eksena. Matagal na para manalo, ang kabaitan ng isang babae, ngumiti ng masama si Feng Jishan. Si Feng Yanyan ay puno ng kalungkutan, at ang kanyang sariling buhay ay isang kaladkarin lamang. Ipinakita ni Feng Yunshan ang kapangyarihan ni Aoki, at medyo nakabawi ang katawan ni Wu Ye Wenfeng bago umalis sa ring.
Ang batang ito ay may mabuting puso, ngunit sa kasamaang palad ay sinamantala ito, bamantong hininga si Xiao Wang. Tumawa si Jian Yuzo, mukhang hindi mo sinasamantala ang iba. Biglang naging hindi natural ang mukha ni Xiao Wang, anak, hindi mo ba mapapatawad si nanay? Alam kong mali ako. Miss Yuzo, bakit parang ikaw, ha? Masyadong prejudiced si Mrs. Xiao. Ano ang ginawa niya? Casual na tanong ni Su Qingzhou. Napatingin si Jian Yuzo kay Su Qingzhou, maaari mo siyang tanungin mismo. Natural na hindi talaga makapagtanong si Su Qingzhou, kaya ngumiti siya. Nakaramdam ng kaunting lamig si Ye Fan sa paligid niya. Tila napakahirap ding pakitunguhan nitong pamangkin ni Jian Yuzo. Narito si Ancestor Tianquo. Sigaw ni Ling Yue, at nagsimulang magsaya ang mga babae para sa ninuno. Pagkatapos ng lahat, si Ren Tianquo ay palaging iginagalang, at ang dalawang dumating sa kompetisyon sa pagkakataong ito ay higit na sumusuporta kay Ren Tianquo. Ang ikalawang laro, ang kamaunang emperador mula sa ilang, si Ren Tianquo ng Shenlang Clan, laban sa henyo ng Zulong Clan, Zhou Qiuhan. Nagtanong si Dongqing, Elder Yan, Elder Wang, ano sa palagay ninyo dalawa tungkol sa larong ito? Ang Ren Tianquo na ito ay hindi masyadong pamilyar, at hindi ko alam ang kanyang Imperial Fist intent, kung ano ang mga katangian nito, at mahirap sabihin sa ngayon. Sa aking opinyon, hindi bababa sa isang bagay ang tiyak, iyon ay, ang labanan na ito ay magiging isang kompetisyon sa pagitan ng malapit na labanan at pangmatagalang labanan. Ang paggamit ng bloodline ni Zhou Qiuhan ng Candle Dragon ay napakahusay, at tulad ng alam nating lahat, ang dugo ng Candle Dragon ay mahusay sa pangmatagalang pag-atake at malawakang pagpatay, pagkakapasok pa lang ni Ren Tianquo sa ring, si Zhou Qiuhan ay matagal nang natapos. Nakasuot siya ng matingkad na pulang uniforme ng militar, na may gintong mga sinulid na sutla sa kanyang katawan, at 4 na karakter ang nakabalangkas. Wang mahal ko. Ang binibigkas ng buong audience ang 4 na salitang ito. Sa Tianfeng Pavilion, hindi maiwasan ni Ye Fan at ng iba pa na tumingin kay Xiao Wang. Puno ng kahihiyan ang mukha ni Xiao Wang, at hindi na siya makapaghintay na magmadaling bumaba at punatan ang Zhou Qiuhan na ito. Tito, mahal na mga kapatid, wala akong magagawa, gusto lang ng batang ito na pagtawanan. Napangiti si Xiao Wang. Sikat talaga si sister-in-law. Tinakpan ni Feng Yaoying ang kanyang bibig at hindi napigil ang matawa. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Zhou Qiuhan ang kanyang ulo at nagsimulang sumigaw sa Tianfeng Pavilion, Ancestor Wang. Iaalay ko ang tagumpay na ito sa iyo. Ang humagalpak ng tawa ang mga manunood, tila maraming tao ang minamaliit ko ang hitsura ni Zhou Qiuhan. Ang boy ng Candle Dragon Clan. Hindi sigurado si Ren Tianquo kung lalaki o babae ang mapanlokong lalaking ito. Hindi ka pa man lang lumalaban, bakit mo isinakripisyo ang iyong tagumpay? Nawala ang malamig na mga mata ni Zhou Qiu, tumahimik ka. Mabahong tao. Isa kang ganid na mandirigma, hindi karapat-dapat sa babaeng ito. Bigyan ka ng pagkakataon, mabilis na yumuko, aminin ang pagkatalo, at umalis sa ring. Hindi napigilan ni Ren Tianquo na tumawa, hindi nakapagtataka na sinabi ng Diyos na espada na kailangan nating ipakita ang ating lakas ng mabuti, paano kayong mga taga-Hongmeng ay napakamangmang. Nililigawan si kamatayan. Pagmamalaki ni Zhou Qiuhan, itong babaeng ito ay nagbabala sa iyo, huwag mo akong hawakan ng iyong maruruming kamay, kung hindi. Papatayin kita. Kung hindi ka hawakan, paano ka makikipagkompetensya? Just stand and wait for me. I will destroy you. Sa sandaling matapos magsalita si Zhou Qiuhan, ang buong arena ay nahulog sa kadiliman. Dahil sa sobrang lamig na temperatura, agad na nag-freeze ang singsing. Nagpakita ang kapangyarihan ng dugo ng kandilang dragon, ang walang katapusang gabi. Sa ganoong kapaligiran, ang bilis ni Ren Tianquo ay babagal at ang kanyang mga pag-atake ay maa-absorb. Siya ay magpupumiglas. Oo, mukhang magaling si Ren Tianquo sa labanan ng santukan. Ang ganitong klase ng panlilinlang upang kontrolin ang field mula sa simula ay magiging isang malaking hamon para sa kanya. Halos hindi makita ang figure ni Zhou Qiuhan sa kadiliman. Isang nakakatakot na malamig na enerhiya ang kumalat sa arena. Napakamangha walang katapusang gabi, ang katawan ay malapit na sa ganap na katangiang yin. Si Zhuguang, bilang kay Zulong, ay hindi napigil ang mapabulalas. Tumango si Ye Fan. Ang kandilang dragon ay isang malakas na lahi na hindi mas mahina kaysa sa 4 na pangunahing angkan. Ang banal na hayop, ang kandilang dragon, ay tinatayang napakadaling umangkop sa madilim na enerhiya ng underworld. Bakit hindi gumalaw ang ninuno na si Tianquo? Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, siya ay magyelo. Ang galit na galit ang mga babae. Ngunit si Ren Tianquo ay nakatayo sa kinatatayuan, hindi siya kumikibo. Nag-iwan lamang ng aura na nagpoprotekta sa katawan sa buong katawan niya. Kaagad pagkatapos, kitang-kita sa mata na si Ren Tianquo ay mabilis na nagyelo, at ang kanyang buong katawan ay naging isang ice sculpture. Si Zhou Qiuhan ay parang multo, nakatingin sa malayo. Mabango na tao, naiintindihan pa rin niya ang mga sukat. Ang kanyang boses ay naging pambihira.
Tila na ang kapaligiran ay naging sobrang yin, ang kanyang katawan ay ganap na naging isang babae. Sirang gabi. Pinitik ni Zokyuhan ang kanyang daliri, at isang dark shockwave ang direktang tumama kay Ren Tianquo. Sumambulat ang yelo sa katawan ni Ren Tianquo. Sa isang iglap, isang malupit na kamao ang sumambulat. Sa sandaling mahawakan ng shattering night shockwave ang fist intent, diretso itong nadurog at tumalbog palayo. Kasabay nito, direktang natagpuan ni Ren Tianquo ang eksaktong lokasyon ni Zokyuhan sa pamamagitan ng trajectory na ito. Sa dilim, nataman niya ng kamao ng dragon. Liao Tianwo. Isa. Pagkatapos ng isa pang pagsasanay ng mga apoy ng dragon ay pinakawalan, patong-patong, na lumilikha ng gintong arko ng liwanag. Bagamat kakaiba si Zokyuhan, halatang hindi siya mahina sa kanyang kung fu. Agad siyang naging anino at iniwasan ang galit na ito. Mabahong bagay, naglakas loob ka bang magplano laban dito? Yumuko si Zokyuhan sa lupa, at ang madilim at malamig na lupa ay biglang nagtaas ng hindi mabilang na maitim na ngipin ng yelo. Puno ng fist intent ang katawan ni Ren Tianquo, at galit na galit siyang sumumpa. Sa sandaling ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay dumampi sa kanya, sila ay direktang durog. Sa ganitong bilis, gusto mo pa bang saktan ang babaeng ito? Aalis na sana si Zokyuhan, ngunit nakita niya si Ren Tianquo na hinampas ang kanyang kamao sa lupa. Boom! Diretsyong natamba ang arena. Ang pagsupil sa pamamagitan ng ganap na kapangyarihan ay ginagawang walang kabuluhan ng pagbabawal sa arena, at ang kakayahan ng reinforcement ay biglang bumaba sa zero. Kasabay nito, umaalingaw-ngaw at kumalat ang isang shockwave ng fist intent, na pinalapad ang lahat ng madilim na epekto na hatid ng walang katapusang gabi. Mabilis na kumilos si Zokyuhan sa tulong ng anino. Sa sandaling ito, ang bilis ay biglang bumagal dahil sa layunin ng kamao na iwaksi ang kadiliman. May bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata, at nang tumangala siya, nakita niyang inatake na siya ni Ren Tianquo. Tikman ang Wild Fist. Sigaw ni Ren Tianquo, at isang Dragon Fist ang bumangga sa mukha ni Zokyuhan. Kabanata 3673 nagpatuloy ang pangalawang eksena. Si Zokyuhan ay nahuli, at ang kanyang mukha ay direktang nakasubsob. Aray! Sumigaw si Zokyuhan at biglang umatras, naglatag ng mga layer ng madilim na yelo sa daan. Gayunpaman, mabangis siyang hinahabol ni Ren Tianquo. Sa isang suntok, gaano man kakapal ang pader ng yelo, hindi niya ito masuportahan kahit sandali sa harap ni Batian Kuanyi. Libo-libong mga tinek ng yelo ang nahulog mula sa langit, si Ren Tianquo ay umungal ng galit, at ang tunog ay sinamahan ng layunin ng kamao, at talagang binasag niya ang lahat ng mga tinek ng yelo na ito. Umihip ang madilim na yelong hangin sa lupa, at tinapakan ito ni Ren Tianquo at napailing. Gaano man ginawa ni Zokyuhan ang kanyang makakaya, parang tinamaan niya ng itlog ang bato. Ang galing ng kamao ng emperador. Tila ang masining na paglilihi ng emperador na ito ay isinama sa lahat ng panlilinlang ni Ren Tianquo. Hindi ko inaasahan na ang kapangyarihan ng dugo ni Zokyuhan ay walang kapangyarihan sa harap ng kamao ng emperador. Older yan, Wang Elder, masyado ba nating minamaliit si Ren Tianquo bago ang kompetisyon? Tama si MS Dong, sa sitwasyong ito, si Ren Tianquo ay may posibilidad na manalo ng championship. Ayon sa aking obserbasyon, ang Batian Fist na ito ay isang uri ng isang imperial na mod na dinudurog ng ganap na kapangyarihan, kung yun ang kaso, ito ay talagang isang napakalakas na kapangyarihan ng emperador. Habang namangha ng malakas ang on-site commentary, namangha rin ang audience sa eksena. Sa katunayan, mula sa pananaw ng eksena, ang paglilinang ni Zokyuhan ay bahagyang mas mataas. Ngunit si Ren Tianquo ay hindi makatwiran, naghahabol at nakikipaglaban sa lahat ng paraan. Ang kapangyarihan ng emperador ay masyadong nakakaapekto sa balanse ng kompetisyon, hindi ito patas. Oo, hindi patas. Pandaraya ito. Ang ilang mga tao mula sa angkan ng Zulong ay nagprotesta ng malakas at ayaw. Huwag kang mahiya, ang mundo ng paglilinang ay nagsasalita pa rin tungkol sa pagiging patas. Bago ang laro, minamaliit mo ang iba, at ngayon sinasabi nila na nanlaloko sila dahil sa kanilang lakas. Nasa iyo ang lahat ng magagandang bagay na sasabihin. Ang mga tao sa panig ng Shenlong clan ay tinutuya ang nakaraan bilang kabaligtaran. Bagamat sila ay ang ligaw na Shenlong clan, sila ay kanilang sariling mga tao pagkatapos ng lahat, kaya natural na ayaw nilang makitang manalo si Zokyuhan. Mukhang nakapanalo na ang ninuno ni Ren Tianquo ng 9 sa 10, hihi, baka mauna pa siya. Excited na sabi ni Shilanyo. Ang Emperor Fist na ito ay talagang mabangis. Tinitigan ni Xiao Wang si Ren Tianquo sa stage at bahagyang napalunok. Kung interesado ang aking hipag sa Emperor Fist, maaari kitang ipakilala na makipag-chat kay Patriarch Tianquo pagkatapos ng kompetisyon, sabi ni Su Qingzhou. Saglit na natigilan ang ekspresyon ni Xiao Wang, at pagkatapos ay ngumiti siya ng casual, kung matanda ito sa tiyuhin, okay lang na makilala siya. Nasa tiyo na ang lahat para magdesisyon. Sabi ni Xiao Wang, nanlaki ang kanyang mga mata, at tinutukan niya si Ye Fan, ngumiti ng matamis. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay malamig, at sinulyapan niya si Ye Fan ng may kawalang kasiyahan.
Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na may malabong relasyon siya kay Lao Su. Ubu, sa totoo lang, sa palagay ko ay hindi ganoon kadali ang Zhou Qiuhan na ito. Nagmamadali siyang humanap ng kung ano para ibaling ang kanyang atensyon. Bilang resulta, pagkatapos lamang ng mga salita, nagbago ang sitwasyon sa field. Nawala ang kadiliman, at isang nagliliyab na puting ilaw na gulong ang lumitaw sa arena. Liwanag ng araw. Si Zhou Qiuhan ay naging isang puting sinag at direktang nawala sa parang pagan na kumikinang na bola ng liwanag. Sinubukan ni Ren Tianquo na magpatuloy sa paghabol at pagpatay, ngunit tila nakatagpo siya ng isang malaking hadlang, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at labis na pinahirapan. Sinubukan niyang humakbang pasulong, ngunit ang balat sa buong katawan ay nagsimulang pumutok, at ang kahalumigmigan ay sumangga na parang baliw. Juyulong Lantern. Bulalas ni Zhuguang. Anong ibig mong sabihin? Tulad ng lahat ay nagulat at nataranta, ang upuan ng komentaryo ay tila climaxing. Lutaw. Lumitaw. Isang bloodline na mas bihira kaysa Qinglong, Juyulong Lantern. Ang advanced na bloodline ng Candle Dragon na hindi lumitaw sa loob ng 10,000 taon. Tuwang-tuwang sinabi ni Yan Song, tulad ng alam nating lahat, ang pamilya ng Candle Dragon ay walang gaanong tao, na nagiging sanhi din ng kapangyarihan ng bloodline ng Candle Dragon, na bihirang kilala. Sa katunayan, ang liwanag ng araw at ang walang katapusang gabi ng bloodline ng Candle Dragon ay maaari ding mag-evolve sa isang mas malakas na pag-iral. Old Yan, that 9 Nether Dragon Lantern, pwede bang? Tama. Ito ang advanced na anyo ng liwanag ng araw. Sa loob ng Tianfeng Pavilion, bumulong ang Candlelight, 9 Nether Dragon Lantern, may hawak na kandila at dragon. Hindi ko inaasahan na totoo ito. Sinasabing si Zulong ay may hawak na sulo sa kanyang bibig, na nagbibigay liwanag sa hilagang multo. Bagamat ito ay ilang mga alamat na isinulat ni Zulong, ang dalawang pagsulong sa linya ng dugo ay totoo nga. Gayunpaman, kadalasan ang henyo ni Zulong ay maaari mo lamang kumpletuhin ang isang uri ng pagunlad, at wala akong narinig na sinuman na maaaring mag-evolve sa parehong mga extreme. Maaabot ng Zhou Qiuhan na ito ang kaharian ng 9 Nether Dragon Lamp, na talagang hindi madali. Bulalas ni Xiao Wang sa paghanga. Ginawa ko, ngunit tila hindi ito masyadong seryoso. Mukhang iniisip ng aking hipag na ang 9 Serenity Dragon Lantern ay hindi maganda. Tanong ni Ling Yue. Ngumiti si Xiao Wang at sinabi, hindi ito mahina, ngunit ang dahilan kung bakit nakakagulat ang paliwanag ay dahil lamang sa maliit ang bilang ng angkan ng Zulong kumpara sa 4 na pangunahing angkan, kaya bihira ito. Gaano man kalakas ang Candle Dragon, paano ito magiging mas malakas kaysa sa Shenlong Dragon? At ang Emperador. Sabi ni Xiao Wang, at sumulyap kay Ye Fan sinasadya o hindi sinasadya. Si Ye Fan ay walang masyadong pakialam, ang kanyang mga mata ay palaging nasa waiting seat. Ying Konggai. Medyo naguluhan si Ye Fan. Nalaman niya na ang taong ito ay binibigyang pansin si Ren Tianquo sa simula pa lang. Kahit na nakuha ng Juyulong Lantern ang atensyon ng madla, ang taong iyon ay nakatitig lamang kay Ren Tianquo. Bakit? Naguguluhan si Ye Fan, at lohikal na wala itong kinalaman dito. Sa sandaling ito, muling bumaba ang figure ni Zhou Qiuhan sa singsing. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay naging isang puting apoy na higanteng 12 ng metro ang taas, na may malakas na pangangatawan, at sa likod niya ay isang bilog ng nagliliyab na araw na nakabitin sa taas. May mga bulala sa eksena, hindi ko inaasahan na si Zhou Qiuhan, na napakababae at makulit ngayon, ay may pagkalalaking side. Mabahong tao. Pinilit mo akong gumamit ng ganoong kapangit na anyo, kailangan kong mamatay. Malinaw na kinasusuklaman ni Zhou Qiuhan ang kanyang estado ng lalaki, ngunit upang manalo, magagawa lang niya ito. Sa isang iglap, si Zhou Qiuhan ay naging puting apoy na gumagalaw sa napakabilis na bilis, at gumawa ng nakakabaliw na hakbang patungo kay Ren Tianquo. Kaiba sa mga long-range moves kanina lang, direktang pinili ni Zhou Qiuhan ang suntukan sa oras na ito, at ang bilis ng kanyang mga kamao at paa ay kapantay ni Ren Tianquo. Kahit na ginamit ni Ren Tianquo ang Batian Fist para pilitin itong supalan, ngunit patuloy siyang nakipag-close contact, at unti-unting hindi na ito kayang suportahan ng kanyang katawan. Oops, kahit na ang ninuno ng Tianquo ay hindi mawawala sa lakas, ang temperatura ng kalaban ay masyadong mataas. Hindi lamang ang temperatura, ang Juyulong Lantern ay maaaring sumunog sa primordial spirit. Kumunot ang noo ng Candlelight. Kung ang ninuno ni Tianquo ay si Qinglong, mananalo siya. Hindi mahanap si Qinglong, kahit ang asawa ko ay hindi ito makuha sa simula. Itim na itim ang katawan ni Ren Tianquo sa mga oras na ito, ngunit mukha pa rin siyang Diyos ng digmaan, nakaharap sa higanteng puting liwanag, matigas ang harapan. Hindi lang siya umatras, sinuntok din ni Ren Tianquo ang bilyon-bilyong suntok laban sa nagninangas na katawan na parang pagan. Ang nakasisilaw na puting liwanag at gininto ang liwanag ng kamao ay nagpapakinang sa arena. Mukhang nalaman din ng mga ninuno ng Tianquo. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Nakahanap ng ano? Tanong ng mga babae. Ang 9 Serenity Dragon Lantern ay tiyak na nagbigay kay Zhou Qiuhan ng kapangyarihang lumaban, ngunit higit na pinalakas nito ang pagpatay.
Ibig sabihin, hanggat nakakagawa ka ng sapat na pinsala, maaari mo pa ring saktan si Zukyuhan. Oo, gayunpaman, kapag umatras ka, matatalo ka. Depende kung kaya mong panghawakan ang sandaling iyon. Sumimangot si Yefan. Sa abot ng kasalukuyang kakayahan ni Ren Tianquo, ang tanging paraan upang manalo ay tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon, kung hindi, mamamatay lamang siya kung hahatakin niya ito. Kabanata 3674 na Intermission. Prito na ang commentary seat. Nakakamangha. Nakakabaliw. Si Ren Tianquo ay talagang nakasuot ng Jiuyo Dragon Lantern at sumusuntok pa rin. Patuloy na nag-aapoy ang kanyang katawan, hindi ito ang apoy ng dragon, ito ang ilaw ng kandila ng kabilang partido. Ang puno rin ng sigasig, sigawan at palakpakan ng mga manunood sa eksena. Maraming tao ang natigilan nang makita nila ang napakabaliw na labanan. Ang 8-sec great ratio ay mahalaga, ngunit bihirang makakita ng mga taong talagang lumalaban hanggang kamatayan dito. Ang ganitong uri ng labanan ay malinaw na minamaliit ang buhay at kamatayan. Mabahong bagay. Gusto mong mamatay. Sumigaw si Zukyuhan, ayaw mo lang matalo. Ang kanyang tugon ay ganap na nabigo upang makasabay sa kasalukuyang pinsala. Ngunit masunog man ng apoy ang kanyang mga laman loob at buto, ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Ako ang dakilang emperor ng Dragon Feast. Sa iyo, paano ako mananalo laban sa akin? Fuck your great emperor. Para sa mga ninuno ni Wang, mananalo ang nanay ko. Galit na galit si Zukyuhan, at ang Jiuyo Dragon Lamp ay biglang lumawak muli, ang temperatura ay tumaas muli. Sa ilang sandali, ang katawan ni Ren Tianquo ay nagsimulang maglaho ng mabilis. Ancestor Tianquo. Ang mga babae ay natakot at labis na kinabahan. Kung magpapatuloy ito, hindi na talaga makakapitan si Ren Tianquo sa dulo. Gitling. Umungol si Ren Tianquo, parang ang sakit, parang galit. Sa kanyang isipan, ang labanan kay Yefan sa simula ay lumitaw, at ang hindi pagpayag na panuurin si Yefan at ang Heavenly Star God ay maglalaban, karapat-dapat lamang panuurin. Iniisip ang kawalan ng kakayahan at sakit nang dumating ang Great Desolate Catastrophe at ang Xuanlong Emperor. 79% ng kanyang buhay ay ang Dragon Fist Emperor na hinahangaan ng mundo. Ngunit ngayon, nalaman niyang wala siya. Ngunit ang puwang na ito ay hindi magpapatalo sa kanya, ito ay magpapalakas lamang sa kanya. Dahil, may puso siya ng isang emperador. Isang Candle Dragon lang, how dare you be arrogant? Si Ren Tianquo ay manhid sa sakit, ngunit ang kanyang isip ay lubos na puro. Ang bawat sel sa katawan, bawat daluyan ng dugo, ay hindi mapakali sa limitasyon. I inflate. For a while, tuluyan na niya akong kinalimutan. Isa lang ang nasa isip ko labanan. Labanan hanggang kamatayan. Hindi niya ito namalayan sa kanyang sarili, ngunit isang gintong kaluluwa ng dragon ang lumitaw sa tuktok ng kanyang ulo. Ang kaluluwa ng dragon ay patuloy na nagiging mas solid, parang buhay, tulad ng isang tunay na dragon. Kaagad pagkatapos nito, isang alon ng kapangyarihan ng dragon na ganap na naiiba mula sa nauna ang bumulaga sa madla. Ang kapangyarihan ng gintong dragon ay unti-unting lumitaw na isang saya na puno ng sigla. Biglang tumaas ang temperatura ni Long Yan, at ang sugat sa katawan ni Ren Tianquo ay nagsimulang tumigil sa pagkalat, at nagsimulang gumaling. Umuungol. Gatlang M. Isang dagandong ng dragon ang umalangaw sa langit, naglalabasan. Nag-announce din. Xinglong. Lahat ng tao sa Tianfeng Pavilion ay natigilan. Si Feng Jishao at iba pa sa Shenlong Pavilion ay nakasimangot din. Mas alam nila kaysa sino man ang nangyari sa eksena. Oh my God! Ang 5-clawed Golden Dragon ay advanced. Si Ren Tianquo ay na-promote bilang Blue Dragon sa Baman Grand Competition. Posible ito ay isang walang uliran na himala sa kasaysayan ng 8 Gates Great Competition, at malabong magkaroon ng milagro sa hinaharap. Natigilan din sandali ang commentator bago siya biglang nagising. Napakadugo. Talagang nalagpasan ni Ren Tianquo ang limitasyon. Sa pagkakataong ito, magdurusa si Zukyuhan. Ren Tianquo. Ren Tianquo. Dragon Fist mahusay na emperador. Mahusay na emperador. Ang mga tao sa gilid ng Shenlong ay sumigaw at sumigaw. Maraming tao ang direktang naging panatikong tagahanga ni Ren Tianquo. Ang mga tao sa gilid ng mukha ng kandila dragon ay mapula. May mas sawi pa ba dito? Nakatagpo ng isang walang uliran, on-site na advanced na Xinglong. Nang makitang nakumpleto na ni Ren Tianquo ang himala, at ang kanyang katawan ay patuloy na gumagaling, si Zukyuhan ay nababalisa din. Ancestor Wang. Ancestor Wang. Nakatingin siya sa akin, hindi ako matatalo. Siyam na liblib na Dragon Lantern, on and off. Ang malaking ilaw na gulong sa likod ni Zukyuhan ay lumiit at itinurok sa kanyang braso. Sa isang iglap, lumabo ang ilaw sa eksena. Ngunit kaagad na sumunod, isang kamao ang sumabog sa isang mas nakasisilaw na apoy. Si Ren Tianquo ay hindi natatakot. Bagamat kaka-evolve pa lang niya sa isang asul na dragon, matagal na niyang pinag-aaralan ang siyam na pagbabago ng dragon. Karamihan sa Asher Dragon skills, lubusan na niyang pinagkadalubhasaan ito. Sa pagharap sa nakakasilaw na puting liwanag na suntok, hinampas din ito ni Ren Tianquo ng isang kamao.
Ang Batian Fist Intent ay nakabalot sa isang bagong Azure Flame, na marahas na lumalawak sa napakabilis na bilis. Langit. Sabay-sabay na pinakawalan ni Kang Yan ang kanyang layunin sa kamao, na bumubuo ng double nuclear explosion-like effect. Sa isang iglap, ang maliwanag at nakakapatay na liwanag na kamao ni Zukyuhan ay direktang napuspos ng mapangwasak na kapangyarihan ng kalangitan. Sa singsing, ang langit ay parang isang nakakapasong asul na gintong araw, na nilalamon ang buong katawan ni Zukyuhan. Boom! Gatlang M. Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, bumalik sa kalmado ang arena. Sa entablado, mayroon lamang isang Vajra na katawan, nakatayo ng buong pagmamalaki, ito ay si Ren Tianquo. Ubu, May dugo sa lalamunan ni Zukyuhan, hindi makagawa ng ingay, nanginginig ang kanyang katawan, at nahulog siya sa lupa sa madugong gulo. Lumipat siya sa direksyon ng Tianfeng Pavilion at sinubukang abutin, ngunit hindi niya ito maiangat. Bago niya namalayan ay bumagsak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pagtanggap. Mahinang sabi ni Ren Tianquo, tumalikod at dirdiretsyong naglakad palabas ng ring. Kasabay nito, opisyal ding inihayag ni Dong Qing, ang ikalawang laro, ang nanalo, si Ren Tianquo. Sumabog ang madla sa malakas na hiyawan, at maraming tao ang humanga kay Ren Tianquo. Basura si Zukyuhan, natalo talaga siya sa isang ligaw. Hindi mo siya masisisi, ang kalaban ay si Qinglong. Pagkatapos lang niyang matalo ay umabant siya. Kung ginamit niya ang Juyulong Lantern sa simula, maagang natalo ang kalaban. Maraming tao mula sa Kunmen at angkan ni Zulong ang umiling at bumantong hininga, sinisisi si Zukyuhan. Masyadong masigasig si Ancestor Tianquo. Sumulong pa siya sa Azure Dragon dito. Nag-high five ang mga babae, tuwang-tuwa. Ngumiti si Xiao Wang at sinabi, Tito, ang taong ito ay magiging isang mahusay na katulong sa hinaharap, at dapat siyang manatili sa tabi niya hanggat maaari. Malumanay na sinabi ni Ye Fan, ang ninuno Tianquo ay nakikipaglaban para sa kanyang sariling dignidad, siya ay isang kagalang-galang na tao. Ang iyong elder, oras na para kumilos, siya ay natural na gagawa ng hakbang, hindi na kailangang sadyang manalo. Kasabay nito, nakatutok pa rin si Ye Fan kay Ying Konggai. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaking ito nang makita ang advanced na Qinglong ni Ren Tianquo, na naging dahilan upang hindi mapalagay si Ye Fan. Sunod na si Jihan Tian na pupunta sa entablado, tama ba? Hindi malakas ang pakiramdam ng kalaban na si Ying Konggai, baka may pagkakataon. Habang nag-uusap ang mga babae, nagsimulang mag-anunsyo si Dong Qing. Lahat, madla, dalawang magagandang kompetisyon sa isang hilera, lahat ay dapat huminahon ng kaunti. Ang susunod ay ang halftime song at dance performance, kung interesado ka, masisiyahan ka. Kung gusto mong huminga, maaari ka ring pumunta sa Bamon Garden Party sa labas ng Martial Arts Arena para mag-relax at magsaya. Pagkalipas ng kalahating oras, opisyal na magsisimula ang third party. Biglang natahimik si Ye Fan at ang iba pa. Nag-halftime break pa ang Bamon Grand Tournament. Si Xiao Ziner ay mukhang bigo. Ipinaliwanag ni Xiao Wang, ito ay isang bagay na nangyayari taon-taon. Kung tutuusin, maraming kumpanya ang namuhunan ng malaki sa pagdaraos ng malaking kompetisyon, kabilang ang pagpapanatili ng Tianchen Island, pagtatayo ng mga lugar, at iba pa. Ang mga pagtatanghal ng kanta at sayaw at mga party sa labas ng hardin ay ang lahat ng pag-promote ng negosyo at negosyo upang kumita ng spar, dapat mayroon. Tapos mamili tayo, marami akong nakitang kawili-wiling bagay sa labas. Si Shilanyu at Wu Yesho ang pinakamasigla, at mabilis silang umindayog. Ilang magkakapatid na babae ang naglaro. Tito, bakit hindi tayo mamasyal, o manatili dito at manood ng kanta at sumayaw? Tanong ni Xiao Wang. Hinawakan ni Su Qingzhou ang lalaki at sinabing, Sister-in-law, may kinalaman tayo sa ating mag-asawa. Umalis muna tayo, magagawa mo ang gusto mo. Anong meron? Nang magtatanong pa sana si Ye Fan, kinurot ni Su Qingzhou ang kanyang braso, mabilis na tumahimik si Ye Fan. Kabanata 3675 ang halftime ay patuloy na nagpapahinga. Pagkatapos lumabas sa martial arts field, pumunta sina Ye Fan at Su Qingzhou sa garden party. Hindi mabilang na mga mangangalakal ang nagtayo ng lahat ng uri ng negosyo, at mayroon ding maraming mga aktibidad sa paglilibang, na nakasisilaw. Kung saan may mga tao, may mga ilog at lawa, at kung saan may mga tao, may mga mangangalakal. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng matinding interes, at sinabi, mukhang ang asensya ng Hongmeng ay hindi naiiba sa atin. Misis, balak mo bang maglaro ulit ng capital invasion? Hindi ba pwede? Ang ekonomiya at puwersa ay dalawa ang sulok, maya-maya ay mapapabagsak natin si Hongmeng. Si Su Qingzhou ay puno ng kumpiyansa. Sinabi ni Ye Fangsan, nagawa na ito ng iyong asawa, ngunit naisip niya na ito ay kawili-wiling itago ito sa isang babae, kaya tiniis niya ito at hindi sinabi. Wife, saan tayo pupunta? Ano ang arrangements? Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang galit na tingin, siguradong may sasamahan ka sa akin na mamalengke mag-isa. Nanlamig ang puso ni Ye Fan, at mabilis niyang sinabing nakangiti, maganda yan. Naghintay akong mag-shopping kasama ang aking asawa, napakatagal na.
Asawa, kadalasan ay masyadong abala ka, kaya wala akong pagkakataon. Ang bilis naman ng reaksyon mo. Noon lamang nagkaroon ng pahiwatig ng tamis ang bibig ni Su Qingzhou. Hoy! Binabalaan kita, Xiao Wang, hindi mo magagawa, sabi ni Su Qingzhou sa seryosong tono. Walang magawa si Ye Fan, asawa, sino sa tingin mo ako? Ang babaeng iyon ay hindi madali, natatakot ako na hindi ka masyadong nag-iingat, napabuntong hininga si Su Qingzhou. Mataimtim na sinabi ni Ye Fan, nag-iingat ako, hindi ako tanga, at hindi ako magkakamali. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, kalimutan mo na ito, huwag mo siyang pag-usapan. Tara at tingnan natin kung mayroon. Mabibili ko ito at ipadala kay Tuan-Tuan. Agad na tumanggo si Ye Fan at sinimulang i-scan ang mga gamit. Kahit na ang pangalan ng Sword God ay kumalat sa buong Sansinukob, walang gaanong mga tao na nakakakilala sa kanya pagkatapos ng lahat. Kaya't ang mag-asawa ay namili ng magkahawak kamay, karamihan sa mga tao ay nagbigay pansin lamang sa kagandahan ni Su Qingzhou, at hindi gaanong tao ang nagbigay pansin kay Ye Fan. Asawa, ano sa tingin mo dito? Mukha ba itong tainga ng dumplings? Nakakita si Su Qingzhou ng headband sa isang booth na may dalawang cute na malambot na bilog na tainga. Oh, itong diwata, ang ganda ng mata mo. Ang may-ari ng stall ay masigasig na nagpakilala, ito ay isang puting ear headband. Hanggat nag-iiniksyon ka ng kaunting espiritual na enerhiya, ang mga tainga ay manginig. Ito ay napakapopular sa mga batang babae. Direktang sinuot ito ni Ye Fan. Ilagay ang isa sa ulo ni Su Qingzhou, at pagkatapos ay mag-iniksyon ng ilang espiritual na enerhiya. Biglang nagsimulang manginig ang maliliit na tainga sa ulo ni Su Qingzhou. Namula si Su Qingzhou at binatukan ang lalaki, anong ginagawa mo? Haha, ang ganda. Gusto ko. Direktang kinuha ni Ye Fan ang dalawa, kayong mga damit ng mag-ina, isuot mo ang mga ito kapag lalabas kayo. Su Qingzhou sa sandaling nagngangalit siya, bumili siya ng isa pa, gusto kong isuot ito ng magkasama. Agad itong pinagsisihan ni Ye Fan, ngunit huli na ang lahat. Agad na bumili ang dalawa ng ilang manika ng mga bihirang hayop, magagandang kasuotan mula sa buong Hongmeng, at ilang espesyal na merienda na ibabalik sa kanilang mga pamilya. No wonder ang tagal ng intermission, parang ang dami talagang pwedeng gawin dito. Napabuntong hininga si Ye Fan na may damdamin. Bagamat mabilis na lumawak si Hongmeng sa labas, ito ay talagang maunlad sa loob. Karamihan sa mga produkto dito ay talagang nasa pinakamataas na antas na nakita natin sa ngayon. Ang mga pamamaraan ng paglilinang at pagmamanupaktura ng Hongmeng ay talagang kamangha-mangha. Habang kumakain ang dalawa ng ice cream at naglalakad sa isang downtown area, nalaman nilang may matinding away sa unahan. Kung titingnan mong mabuti, may grupo ng mga taong kilala mo sa harap mo. Bakit sila nandito? Natigilan si Ye Fan. Nagtataka pa rin ako kung bakit walang tao sa venue, kaya sa labas. Sumimangot din si Su Qingzhou. Ang Elf Queen, Villodas, ay nagdala ng dalawang Elf Ambassador. Demon King Jerose, kasama si Demon General Delphi, Magic Dragon Fafner, at iba pa. Diyos Otan, at ilang arkanghel. Ang mga alien master na ito ay sumasabog sa amoy ng pulbere kasama ang isang grupo ng mga mangangalakal ng alipin. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinagmulan sa ligaw. Ito ang Hongmeng Tianchen Island. Ang mga matatanda ng Hongmeng ay nakaupo lahat sa larangan ng martial arts. Kung maglakas loob kang gumawa ng isang bagay, mahahanap mo ang iyong sariling paraan ng kamatayan. Nakaharap kay Bilodi ang may-ari ng alipin na nakasuot ng napakarilag na damit. Mabangis na sabi ni Siat ng iba pa. Mayroong higit sa 100 makapangyarihang mga gwardya sa paligid niya, lahat ay nagpapakita ng mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Bagamat ang pinagsama-samang mga taong ito ay hindi ang mga kalaban ni Jerose, ngunit tulad ng sabi nila, ito ay Hongmeng, hindi isang lugar kung saan maaari nilang gawin ito ng basta-basta. Si Villodas at ang iba pa ay mukhang galit, ngunit sila ay napakawalang kapangyarihan. Anong problema? Lumapit si Ye Fan at nagtanong. Lord Sword God, nandito ka sa tamang oras. Agad na nakita ng Diyos Aton ang tagapagligtas, at nagmamadaling ipinaliwanag ang nangyari. Natuklasan pala ng delegasyon ng wilderness na maraming duwende, demonyo, at protos na ibinebenta sa palengke ng alipin dito ang nahuli ng wilderness. Sa partikular, maraming babaeng duwende ang kumilala kay Villodas bilang reyna. Naririnig ang iyak ng mga taong ito, paano napunta si Villodas? Ngunit hindi ito pinakawalan ng may-ari ng alipin, at ang presyo ay napakataas. Not to mention na noong lumabas ang delegasyon, wala silang dalang maraming crystal ore, at hindi naman sila ganoon kay Amon. Naniniwala ang mga may-ari ng alipin na ang mabagsik na delegasyon ay nakikialam sa kanilang negosyo, at nagkaroon ng pagtatalo. Brother Sword God, bagamat walang mga demonyo mula sa ating pangalawang kaharian dito, hindi tayo pwedeng maupo at huwag pansinin sila, buntong hininga ni Jerose. Ikaw ang tagapag-alaga ng aming mga duwende, mangyaring ibalik ang aming mga anak sa kagubatan ng engkanto. Nagmamakaawa ang sugo ng mga duwende na si Sylph.
Ang mukha ni Vilordes ay kasing lamig ng hamog, at may bakas ng pagsusumamo sa kanyang mga mata, at halos hindi niya ito masabi. Tumingin si Yefan sa likod niya at nakitang may daan-daang alipin sa dose-dosenang malalim na mga kulungang bakal, karamihan sa kanila ay magagandang duwende. Ilang crystal ore ang gusto mo? Ngumiti ang may-ari ng alipin, ito ay dapat ang Diyos ng espada ng Emperor Sword, tama. Pakiunawa, kami ay seryosong mga negosyante, at ang presyo ay malinaw na minarkahan, mula 10,000 hanggang 100,000. Paano kung magsama silang lahat? Pagkatapos ay bibigyan kita ng isang pakete na diskwento, 8 milyong bato. Agad na sabi ng may-ari ng alipin. 8 milyon. Bakit hindi ka pumunta sa minahan para magnakaw? Hindi nasisiyahang sabi ni God Otan. Hindi napigilan ni Yefan na sumimangot, ito ay talagang isang malaking halaga ng pera, kahit na ang isang cultivator ng Hongmeng ay bihirang makalabas nito sa isang pagkakataon. Matigas na sinabi ng may-ari ng alipin, sa lahat ng nararapat na paggalang, maaari mong isipin na kami ay isang grupo ng mga kontrabida sa pangangalakal ng alipin. Ngunit huwag kalimutan, may palengke kapag may demand. Lahat tayo ay mga alipin na binili mula sa mga mangangaso na iyon. Kung hindi dahil sa atin, marami sa mga aliping ito ay hindi magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Kung gusto mo itong sisihin ang mundo. Kung maaari kang kumita ng malinis, sino ang gustong kumita ng ganoong itim na pera? Walang imek. Sword God, maaari ba akong humiram ng spar mula sa haring ito at ibalik ito sa iyo? Napabuntong hininga si Vilordes. Pahiram. Paano magkakaroon ng napakaraming minahan ng kristal sa iyong fairy forest? Mahinang sabi ni Su Qingzhou. Kung walang pera, kahit gawin natin ngayon, ibabalik natin ang mga batang ito. Hindi nasisiyahang sabi ni Salamander. Bagaman ang mga alipin ay black-hearted trading, sila ay isa ng formal na pag-uugali sa merkado sa Hongmeng, at sila ay isang mahalagang bahagi ng istruktura ng ekonomiya. Nagbabayad sila ng mga buwis ng legal. Kung gagawin mo silang mawalan ng pera, ito ay isang pagnanakaw, na katumbas ng pagsira sa kadena ng ekonomiya at industriya. Sa huli, haantong ito sa isang krisis sa ekonomiya at magdurusa sa maraming inosenteng sibilyan. Sinabi ni Su Qingzhou, mali para sa kanila na bumili at magbenta ng mga alipin, ngunit hindi tayo maaaring gumamit ng karahasan upang malutas ang mga problema sa ekonomiya. Ang bait pa nitong engkanto. Magalang na iniyuko ng may-ari ng alipin ang kanyang mga kamay. I don't care about this. Her Majesty, let's do it. Tayong mga duwende ay mapoprotektahan lang ang sarili natin mag-isa. Si Salamander ay napuno ng matuwid na galit, at ang kanyang buong katawan ay nasusunog. Kabanata 3676 na tapos na ang halftime. Umalis. Isang alon ng kapangyarihan ng dragon ang biglang bumalot sa eksena. Malamig na sumulyap si Yefan kay Salamander, na nababalot ng malamig na pawis at ang apoy ay agad na napatay. Ang may-ari ng alipin at ang iba pa ay namumutla at nanginginig. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, at hinanap ang kanyang ari-arian. Naghagis siya ng maraming mina ng kristal at mga mahiwagang instrumento ng direkta sa eksena. Marami sa kanila ay nakuha sa iba't ibang paraan sa panahon ng yeguhan. Biglang lumitaw ang isang maliit na minahan sa eksena, nagniningning ng maliwanag. Ang mga ito, kung kukunin mo ang mga ito, ay dapat na higit sa 8 milyong mga bato. Hindi makapaniwalang tumingin ang may-ari ng alipin, paanong may magdadala ng napakaraming ari-arian sa kanila. Sumimangot si Su Qingzhou, ngunit walang sinabi. Si Vilordes ay nagpakita ng pasasalamat at damdamin sa kanyang mga mata, habang si Salamander sa kanyang tabi ay puno ng kahihiyan. Hayaan mo sila, sabi ni Yefan. Ang may-ari ng alipin ay nagmamadaling naglabas ng utos, hayaan mo na. Hayaan mo na lahat. Nagmamadali niyang inilagay ang property sa space bag, sa takot na pagsisihan ito ni Yefan. Ang madla ay sumigaw, nakita kong ano ang isang tunay na lokal na malupit. Pupunta ako. Masyadong mayaman ang Wild Emperor Sword na ito. May minahan ba sa singsing na ito? Kung wala ang kakayahang iyon, sino ang maglalakas loob na magdala ng napakaraming minahan ng kristal sa kanya? Kabaitan. Puri ng Diyos Otan. Hindi masyadong sineseryoso ni Yefan ang mga papuri na ito, naramdaman lang niya na mali talaga si Ming Rob. Sa hinaharap, siya ang magiging patron ng Hongmeng, at hindi lamang niya maiisip ang kabuhayan ng mga tao sa kagubatan. Ang mga mangangalakal dito sa Hongmeng ay kanyang mga tao. Sword God, salamat, mahinang sabi ni Vilordes. Isang grupo ng mga babaeng duwende ang sunod-sunod na lumuhad sa lupa at yumuko kay Yefan bilang pasasalamat. Lumapit si Jelos at sinabing may malalim na mukha, Brother Sword God, kung gagawin mo ito, gagamutan mo ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngumiti si Yefan, hahanap ako ng paraan para malutas ang problema ng alipin. Ang panig ni Hongmeng. Maaari kang pumunta sa larangan ng martial arts para manood ng kompetisyon. Sabihin pa. Nang umalis ang delegasyon, hindi nasisiyahang sinabi ni Su Qingzhou, asawa, masyado kang walang ingat, ikaw ang nagtakda ng president, ano ang gagawin mo kung makakita ka ng ibang mga alipin sa hinaharap?
Bumili, bigyan ng pera ang mga ngalakal ng alipin, palayain ang mga alipin, at pagkatapos ay formal na maglabas ng kautusan na ipagbawal ang pangangalakal ng alipin. Matigas na sinabi ni Ye Fan, kung gusto ni Hongmeng na talagang alisin ang barbaric pioneering na modelo ng nakaraan, ang problema ng alipin ay dapat malutas. Madali lang iyan, binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang kailangan mo? Natatakot ako na ang apat na angkan lang at ang Jinwu clan ang may ganoong uri ng pera. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, asawa, sumama ka sa akin. Anuman ang pagdududa ni Su Qingzhou, direktang dinala ni Ye Fan ang babae sa isang kalapit na ghost city. Sa isang bangko sa Ghost City, nagbukas ng account si Ye Fan sa pamamagitan ng isang lihim na order. Nang makita ni Su Qingzhou ang deposito sa loob, hindi niya maiwasang manlaki ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha. Ito, saan mo nakuha itong pera? Pagkatapos ng lahat, pumunta si Su Qingzhou sa Hongmeng upang mag-aral ng ilang panahon. Sa pagkakaalam niya, ang mga deposito dito ay talagang maihahambing sa super chaebol tulad ni Jin Wutang. Kahit na ang itaas na bahagi ng 8 pintuan, sa pamamagitan ng koleksyon ng tribute, ay may pan sa sukat na ito, aabutin ito ng libu-libong taon. Naaalala mo pa ba ang gintong ingat noon? Naalala ni Su Qingzhou, ang demonyong baboy mula sa Dark Gate Wu Group. Ang grupong Wu na kinabibilangan ni Jin Yuanbao ay palaging kinatawan ng walang prinsipyong pagsisikap na mangolekta ng pera kahit saan. Ang libu-libong mga batang babae na nalinlang ng mga duwende ay ang sulat kamay ni Jin Yuanbao. Sa mahabang taon, ang Diablo na ito ay gumawa ng nakatutuwang pera, at siya ay namumuhunan at namamahala ng pera. Kaya't ang kayamanan nito ay talagang hindi bababa sa Golden Crow Hall. Tama, sa umpisa pa lang ay sa pilitan kong ibinigay ang inheritance, at hindi ko pa inililipat ang pera. Nakangiting sabi ni Ye Fan, sa kakayahan ng aking asawa, sa perang ito, hindi dapat maging problema ang paglutas ng pang-aalipan. Ha! Ngumuso si Su Qingzhou, pagkatapos magbigay ng pera, dapat ikaw ang boss ng kamay, gaya ng inaasahan sa asawa ko, ang kanyang karaniwang estilo. Kung gayon, bakit hindi ko ibigay kay Yunyao? Dapat din siyang. Hindi. Pakialam ko. Lumitaw ang mga mata ni Su Qingzhou. Starlight, hindi lamang nito malulutas ang pang-aalipan, ngunit nakakagawa din ito ng maraming bagay. Gagamitin ko ang perang ito para direktang buksan ang kalakalan sa pagitan ng Hongmeng at Wilderness. Si Chu Yunyao ang Cloud Group ay nagmonopolyo ng maraming ligaw na ekonomiya, at sa pagkakataong ito sa Hongmeng, gusto kong manguna. Tumingin si Ye Fan sa kanyang asawa, na nag-iisip na tungkol sa paggawa ng pera sa kanyang ulo, at mapait na ngumiti lamang. Pagbalik sa Tianchen Island, isang stick ng insenso na lang ang natitira hanggang sa magsimula ang ikatlong laro ng kompetisyon. Nagplano sina Ye Fan at Su Qingzhou na bumili ng 2 espesyal na gawang inuming prutas bago pumasok. Habang naghihintay sa pintuan ng tindahan, may nakita akong matipunong lalaki na may kulot na buhok sa di kalayuan. Hindi ba puti iyon? Tanong ni Ye Fan. Oo, totoo na pinapunta rin sila ni Tenzun, pero mukhang hindi siya interesado kay Dobby, at nag-shopping. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na matawa nang makita niyang nakatingin si Bai Yi sa ilang mga trinket na ginagamit ng mga babae. Sa sandaling ito, sa kabilang bahagi ng kalye, isang figure na may malungkot na mukha ang dumating. Mahabang magulo ang buhok, eye makeup na may luha, pulang damit, hila-hila sa lupa, medyo nahihiya. Yan si Zhou Qiuhan di ba? Yung natalo kanina. Hindi ito lalaki o babae. Paano siya magiging makapangyarihan? Tila ang pader ay itinulak pababa ng karamihan. Tumalikod si Zhou Qiuhan at malamig na tumingin sa kanila. Takot na takot ang mga dumaraan na ito kaya dali-dali silang tumakas. Si Zhou Qiuhan ay halatang wala sa mood na mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa napakaraming tao sa kanyang harapan, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Bigla niyang nakita si Bai Chao na pumulot ng pink na hairpin at inilagay lang ito sa ulo niya, nakangiti ng maliwanag. Ang linya ng paningin ni Bai Yi ay nagkataong dumaan din sa karamihan at nakita si Zhou Qiuhan mahigit 10 metro ang layo. Ang mga tao ay nagkulong, ngunit ang mga mata nilang dalawa ay nakatutok doon, at tila hindi sila makagalaw. Sa gilid ng kalsada, isang bard ang tumutugtog ng instrument at nagsimulang kumanta. Mahal kita mahal na babae. Makita ka nataranta ang puso ko. Hinay pa ng hangin ang aking payat na buhok. Pinankit nito ang aking nabighani na mga mata. Parang walang kinalaman ang lahat sa paligid sa dalawang ito. Sunod-sunod si Bai Yi at dahan-daang naglakad pasulong. Kinaladkad ni Zhou Qiuhan ang kanyang mga hakbang at dahan-daang lumapit. Sa mata ng isa't isa, tanging isa't isa. Si Ye Fan at Su Qingzhou ay nakatayo sa pintuan ng tindahan sa gitna, pinapanood ang eksenang ito na nakatulala. Asawa, bakit hindi tayo? Hindi na kinaya ni Ye Fan. Bilasan mo. Utos ni Su Qingzhou. Tumakas ang dalawa at tumakbo papunta sa martial arts field. Kayong dalawa. Drinks. Ayaw mo ba ng drinks? Sa oras na ito, ang boses ni Dongqing ay nanggaling sa broadcast ng Garden Party, ang ikatlong laro, ang kompetisyon sa pagitan ni Ying Konggai at Ji Hantian, ay magsisimula na.
Mga madla, mangyaring bumalik sa arena sa oras para mapanood ang laro. Kabanata 3677 ang ikatlong eksena. Nang bumalik sina Ye Fan at Su Qingzhou sa Tianfeng Pavilion, nakita nilang nagkukumpulan ang mga babae. Maraming iba't ibang merienda, espiritong prutas at walang kamatayang alak, kumain ng masaya. Oh, ang ating sword god ba ay lalabas na mag-isa kasama si Empress Zhenggong? Makitid na tanong ni Ling Yue. Kuya Ye Fan, binilhan mo ba kami ng mga regalo? Kung hindi, magseselos kami, biro ni Shilan Yu. Kinurot ni Su Qingzhou ang mukha ni Shilan Yu, dahil marami kang trabahong gagawin. Naiinggit si Nayan Rujiao, matagal na akong hindi namimili ng asawa ko. Si Ye Fan ay nakaramdam ng labis na pagkakasala, at mabilis na sinabi, Tera na pagkatapos ng kompetisyon, ito ay isang maliit na bagay. Ang lahat ay medyo nakaka-relax, tila wala silang pakialam sa laro ni Jihan Tian, tumawa si Ning Zimo. Napanalo ni Ancestor Tian Kuo ang Zokyuhan na iyon, at dahil nakikita na ang lakas ng ating Human Alliance ay hindi mas mahina kaysa kay Hongmeng, lahat ay makakaramdam ng kagaanan, sabi ni Shu Lingshan. Tumango ang mga babae, sa katunayan, binigyan ni Ren Tian Kuo ang kanyang delegasyon ng malaking pampatibay loob. Nakita na namin si Ying Kongay dati, at hindi maganda sa pakiramdam. Kahit ang nakatatandang Feng Xiaotian ay nagsabi na si Jihan Tian ay hindi mahina, kaya dapat niyang siguraduhin ang lahat. Bilang kausap niya, lumabas na sa stage ang dalawang bida. Si Ying Kongye ay tahimik na naglakad papunta sa entablado na walang ekspresyon ang mukha. Ang mga mata ni Ye Fan ay nag-iisip, at palagi niyang nararamdaman na may mali, ngunit hindi niya masabi. Si Jihan Tian ay humihikab, na parang hinayla lang siya mula sa kama. Okay, mga manunood, magsisimula na ang ikatlong laban ni Ying Kongay at Jihan Tian. Naniniwala ako na pagkatapos ng huling round, lahat ay may bagong pagtatasa sa lakas ng dalawang contestant sa ligaw. Elder Song, Elder Wang Bingbang, ano ang palagay ninyo tungkol dito? Matigas na sinabi ni Yan Song, paumanhin, kung si Jihan Tian at Ren Tian Kuo ay magkatulad sa lakas, kung gayon si Ying Kongay ay lubhang mapanganib. Ang posibilidad na pareho silang Qinglong ay masyadong maliit, at sa pagtingin sa hitsura ni Jihan Tian, hindi siya dapat maging katulad ni Ren Tian Kuo. Estilo, sabi ni Wang Bingbang. Habang nagsasalita siya, si Ying Kongye, na nasa entablado, ay nagsalita. Sagutin mo ako ng isang tanong, walang pakialam na sabi ni Ying Kongye Bing. Mukhang naguguluhan si Jihan Tian, ha? Kung sumagot ka ng tama, mananalo ka sa larong ito, sabi ni Ying Kongay. Mayroon bang magandang bagay? Paano kung mali ang sagot ko? Kung gayon mas mabuting aminin mo na lang ang pagkatalo at huwag sayangin ang iyong oras, sabi ni Ying Kongye. Nagkaroon ng mga pagsabog ng talakayan sa eksena, at ang lahat ay tila nalilito ng kaunti tungkol sa ibig sabihin ni Ying Kongay. Hindi angkop na aminin ang pagkatalo, ngunit ibinigay ko ang aking mahalagang oras ng pagtulog at pumunta sa lahat ng paraan dito, at kung hindi ko ito ikumpara ng mabuti, ito ay masyadong masama para sa aking mga dati ng kaibigan. Ngumisi si Jihan Tian, nagtatanong ka. Sino ako? Ha? Sagot. Seryoso ka ba? Hindi nakaimik si Jihan Tian. Ying mula sa gabi ng tahimik. Sinabi ni Jihan Tian, hindi ba ikaw si Ying Kongay? Mali ang sagot, bumaba ka, sabi ni Ying Kongay. Umiling si Jihan Tian, bagaman hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pasensya na, sa larong ito. Gusto kong manalo. Bago pa siya matapos magsalita. Sumugod na si Jihan Tian. Kanina lang ako nasa sobrang tamad, at biglang parang halimaw na lumabas sa hola. Pero parang wala lang ang ganitong bilis kumpara sa dalawang laro ngayon lang. Kabaliwan. Napabuntong hininga si Ying Kongye, itinaas ito, at naglabas ng puting liwanag para sirain ang kasamaan. Boom! Agad na nilamon ng white gold lightning si Jihan Tian. Oops! Ang puso ng lahat sa Tianfeng Pavilion ay nataranta. Anong ginagawa ni Jihan Tian? Nang makitang tinamaan si Jihan Tian, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Walang magawa si Jihan Tian, ang masamang puting ilaw ay tila isang multo lang, at hindi ito nagdulot ng anumang pinsala. Sa kabaligtaran, hinampas ni Jihan Tian si Ying Kongay sa dibdib ng isang kamao, na natamba kay Ying Kongay 12-12 metro ang layo. Nagkaroon ng kaguluhan. Anong nangyari? Nabulag ako. Pilit niyang kinain ng masamang puting ilaw. Bakit hindi nakatakas si Ying Kongay? Hindi masyadong nagulat si Ye Fan nang makita niya ang eksenang ito. Nakita niya siguro ang magical skills ni Jihan Tian. Kaya lang, kumpara sa simula, ang kasalukuyang Jihan Tian ay talagang nakabisado ang mahiwagang kasanayang iyon. Tunay na kapansin-pansin na ang milyon-milyong tao sa madla ay hindi makita na ginagamit niya ang kanyang mahiwagang kasanayan. Ang susunod na larawan ay nagparamdam sa mga manunood na hindi kapanipaniwala. Si Ying Kongay ay parang isang matibay na pupe, sinusubukang i-counterattack ng ilang beses, ngunit ang bawat pag-atake ay neutralisado. Sa kabaligtaran, si Jihan Tian, bagamat hindi masyadong nakamamatay, ay hinabol si Ying Kongay sa lahat ng paraan. Elder Yan, Elder Wang, ito. Ano ang nangyayari?
Nataranta rin ang dalawang komentarista, at hindi nila alam kung paano ito ipapaliwanag. Ying Kongay. Anong ginagawa mo? Lumaban ka. Lumaban ka. Bakit hindi mo gamitin ang Thor bloodline mo? Halos mamatay na sa galit ang mga matatandang yumanig sa pinto, nakakahiya naman. Walang magawa sa panunood, si Ying Zia ay naging mas mahirap, at halos napilitang mahulog sa ring. Paano ito nagawa ni Ji Hantian? Hindi maiwasan ni Xiao Ziner na titigan si Ye Fan. Ngunit si Ye Fan ay nagkunwaring hindi napansin, at sadyang hindi ito pinansin. Nang makita ang nayayamot na tingin ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngumiti si Du Yuner at sinabing, "Brother Ye Fan, pag-usapan lang ito, lahat ay napaka-curious." Si Ye Fan ay walang magawa, naaalala mo, pagkatapos kong makilala si Bilay sa huling pagkakataon, anong nangyari sa sitwasyon? Siyempre naaalala ko, ngunit ano ang kinalaman nito kay Ji Hantian? Nagmamadaling tanong ni Xiao Ziner. Bagaman hindi magawa ni Ji Hantian ang ginawa ko, gumawa siya ng isang espesyal na eroplano sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang mental na kapangyarihan. Ang arena na nakikita mo ngayon ay talagang hindi ang parehong arena na nakita ni Ying Kong Ye. Ang eksena. Mauunawaan na si Ying Kongay ay pumasok sa Dreamland na nilikha ni Ji Hantian, at maaaring siya ang may kapangyarihan sa mundong iyon. Gayunpaman, sa mundong ito, siya ay binugbog sa lahat ng oras. Naisip ni Ayer, ibig sabihin, hindi masabi ni Ying Kongay kung siya ay nasa panaginip o katotohanan. Oo, paminsan-minsan ay parang bumabalik siya sa normal, ngunit patuloy niyang sinusubukang kumawala sa panaginip, at sa prangka, gusto niyang magising. Halika. Ngunit ang mental power ni Ji Hantian ay napakalaking, marahil ito ay may kinalaman sa kanyang kakaibang paraan ng paglilinang para sa pagtulog. Nag-isip si Ye Fan, kung hindi dahil sa kanyang sariling mga pamamaraan ng paglilinang para sa maraming primordial spirit, ang kanyang mental na kapangyarihan ay hindi magiging kasing ganda ng kay Ji. Malamig na araw. No wonder itong si Ji Hantian ay laging natutulog, seryoso siya sa pagtulog, biglang sabi ni Xiao Ziner. Ibig sabihin ba nito na kung ang lakas ng pag-iisip ay hindi kasing husay ni Ji Hantian, halos walang pagkakataong manalo? Tanong ni Ning Zimo. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, hindi naman talaga totoo iyon. Maliban kung dinudurog ito, hanggat may paraan para magising paminsan-minsan, palaging may paraan para masira ito. Biglaan. Nang malapit nang mahulog si Ying Ji sa ring, napatigil si Ji Hantian sa kanyang mga galaw. Binanggit ng lahat ng audience sa eksena ang kanilang mga lalamunan, at naisip na si Ji Hantian ay mananalo ng hindi maipaliwanag, ngunit nalaman na ang sitwasyon ay biglang nagbago. Paft! Bakas sa mata ni Ji Hantian ang pagkagulat, at sa mukha siya ng dugo. Ang eksenang ito ay talagang nagpahinga sa milyon-milyong tao sa eksena. Masyadong kakaiba ang labanan ng dalawa. Ang isa ay laging binubugbog, at ang isa ay may napakalaking kalamangan, ngunit bigla siyang samuka ng dugo. Naguguluhan din si Ye Fan, ito ang hindi niya inaasahan. Paano ito? Mabilis na nagsagawa ng wuswang si Ye Fan para magkaroon ng insight sa lugar kung nasaan si Ji Hantian. Kabanata 3678 ang ikaapat na eksena. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid sa ilang sandali, napagtanto ni Ye Fan na may kakaibang enerhiya sa Ji Hantian. Ito ay parang isang sumpa, na bumalot kay Ji Hantian, na naging sanhi ng kanyang katawan at kaluluwa sa patuloy na pagbagsak. Dahil ang ganitong uri ng pinsala ay hindi sumasabog ng sabay-sabay, ngunit lumalalim sa paglipas ng panahon, hindi ito mapapansin sa simula. Ngunit ang nakapagtataka kay Ye Fan ay ang si Ying Kongay na ito ay mukhang hindi gumamit ng ganoong panlilinlang. Ang hindi matukoy ang paglipat ay nangangahulugan na walang paraan upang bantayan ito. Bukod dito, ang taong ito ay malinaw na isang simple at bastos na Thor, paano siya naging isang malambot na kutsilyo? Ano ang sitwasyon? Biglang nasugatan si Ji Hantian ng malaking kalamangan. Ang komentaryo ay lubos ding natigilan, Elder Yan, Elder Wang, ano sa tingin mo ang dahilan? Ito ay isang lihim na panlilinlang, patawarin mo ako sa hindi ko makita sa pamamagitan nito. Tiningnan din ito ng hindi maipaliwanag na audience sa eksena at nagbubukong saan-saan. Pekeng tugma. Pekeng tugma. Si Ying Kong Ye ay hindi gumawa ng anumang mga galaw, kanino ka nagsisinungaling? Sumigaw ang ilang sugarol, tila tumataya kay Ji Hantian, at makakatanggap na sila ng bigas. Galit. Sinabi ko sa'yong bumaba ka, pero hindi ka nakinig. Si Ying Kongay ay mukhang walang pakialam, at walang Ji Hantian sa kanyang mga mata. Ikaw, kailan ka nakalaya sa Dream Butterfly ko? Hindi maintindihan ni Ji Hantian, dapat ay iniwasan niya ang lahat ng atake ng kalaban. Bumaba ka. Bahagyang sinabi ni Ying Kong Ye, ang iyong pag-atake ay hindi kailanman nasaktan sa akin. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita, nagsimulang mabali ang mga buto ni Ji Hantian. Ano ba? Gitling. Si Ji Hantian ay bumagsak sa lupa sa sakit, ang espiritual na kapangyarihan ni Yuan Shen ay nagsimulang mawalan ng galit, at siya ay malapit ng maubusan ng langis. Hindi maganda. Mamamatay si Ji Hantian sa ganitong bilis. Ang puso ng lahat ng tao sa Tianfeng Pavilion ay tumalon sa kanilang mga lalamunan.
Maya-maya, nahimatay si Ji Hantian. Si Ying Kongay ay tila walang balak na pumatay ng sinuman. Nang tumalikod siya at naglakad pababa, tumigil na sa paglala ang pinsala ni Ji Hantian. Ang host na si Dong Qing ay natigilan saglit bago sumigaw. Sa ikatlong laro, ang mananalo ay mananalo mula sa gabi. Jiang, na nasa labas ng field ay agad na umakyat at kinuha si Ji Hantian palabas ng field para gamutin. Bagamat si Ji Hantian ay malubhang nasugatan, mabuti na lamang at walang panganib sa kanyang buhay. May mga pagsabog ng tagay sa eksena, at halatang hindi naiintindihan ng lahat, akala lang ay masyadong peke. Mayroon lamang isang grupo ng mga tunay na Panginoon, lahat ay may mga solemn na ekspresyon. Uncle, may mali kay Ying Kongay, hindi iyon ang paraan ng White Tiger Clan, sabi ni Xiao Wang na nakakunot ang noo. Ano ang klo ng hipag mo? Tanong ni Ye Fan, si Xiao Wang ay nagkaroon ng maraming karanasan. Ito ay parang isang uri ng parang sumpa na pangkukulam, ngunit ang ganitong uri ng paninirang puri, makatwirang sabihin na mahirap magkaroon ng epekto sa isang monghe na may ganitong antas. At hindi ko maintindihan kung paano nangyari ngayon lang. Umiling si Xiao Wang. Gayunpaman, sinabi ni Shilanyo, ang anumang uri ng sumpa ay nangangailangan ng isang psychic medium. Ang ilan sa mga sinumpa na bagay ay nakalantad sa balat, at ang ilan ay sa pamamagitan ng mga nauugnay na props. Kung hindi pa kasama ni Ji Hantian si Ying Kongay. Kung may koneksyon ka, hindi ka masusumpa. Contact. Ano ang koneksyon sa pagitan nila? Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ba nagtanong si Ying Kongay bago ang pagsusulit? Tinanong niya kung sino siya. Naisip ng mga babae. Hindi mo ba iniisip na kalabisan ang tanong na ito? Bakit niya ito tinatanong? Nakikita kung ano ang ibig niyang sabihin, mali ang sagot ni Ji Hantian, kaya natalo siya. Tanong ni Ning Zimo. Sumimangot si Ye Fan, Xiao Yu, may kinalaman kaya ito sa tanong? Inikot ni Shilanyo ang kanyang mga mata, ito. Hindi ako sigurado, sa teorya, kung ang sanhi at epekto ay konektado din, kung gayon okay lang. Ngunit iyon ay dapat na isang napakalalim na sumpa. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa iyon. Hindi mapakali si Feng Yang, hindi kaya hanggat hindi siya nakasagot, magiging katulad siya ni Ji Hantian. May chill sa likod, sobrang weird. Kung ganoon ay huwag kang sumagot. Walang ingat na sabi ni Xiao Ziner. Ate, mali din kung hindi ka sumagot, tama bang walang laman sa exam? Napabuntong hininga si Du Yuner. Kung gayon. Sa simula, pilitin ang batang iyon na tumahimik. Sabi ni Xiao Ziner. Ang mga batang babae ay sunod-sunod na inilibot ang kanilang mga mata, ang pangangatwiran sa pinakamatandang babae na ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Sa Shenlang Pavilion, pinanood ni Feng Jishao si Ying Kongay saglit, pagkatapos ay kinuha ang Sound Transmission Jade Talisman. Yunsan, kung makaharap mo si Ying Kongay, gawin mo ang iyong makakaya sa simula. Sa karagdagan, subukang huwag magtanong ng anumang mga katanungan sa kabilang partido. Ang pagkakataon. Naghihintay na mawala ang sitwasyon sa upuan, nakasimangot, walang magawang tango. Si Ying Kongye, na bumaba mula sa entablado, ay tumingin pabalik sa sitwasyon. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa iyo. Natigilan si Feng Yunsan, at saka ngumiti, kahit na interesado ka, bakit ka matatakot? Masayang tumawa si Ren Tianquo, kaya mukhang karamihan sa kanila ay interesado sa ninuno na ito. Ito ba? Tiningnan siya ni Ying Zia ng malalim na mga mata at hindi sumagot. Sa Tianfeng Pavilion, may naalala si Ye Fan at tumalikod at nagtanong, saan nagpunta si Wu Jiao? Ngumisi si Jian Yuzo, kasama niya si Xiao Hongyi, malamang kung saangin siya masaya. Xiao Hongyi. Hindi nakaimik si Ye Fan, at mukhang nagulat din ang mga babae. Namatay si Xiao Hongyi ilang taon na ang nakakaraan at isang balo. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Pamangkin Yuzo, mangyaring sabihin sa kanya, dalhin ang mga tao mula sa Anmen upang suriin kung si Ying ay dumating sa pinangyarihan mula noong nakaraang gabi, kung ano ang nangyari. Nagtaka si Jian Yuzo, bakit Wu Jiao? Ang matandang lalaki na ito bagamat gusto ko ang sirang sapatos, hindi bababa sa ginagamit ko ang aking utak upang gumawa ng mga bagay, sabi ni Ye Fan. Wala ka talagang pagdududa tungkol sa pagtatrabaho ng mga tao. Ngumisi si Jian Yuzo, ngunit pinasa pa rin ito. Dahil biglang natapos ang ikatlong eksena, natagalan ang paghahanda para sa eksena. Pagkatapos ng ilang pagsasaayos, inihayag ni Dong Qingkai, mga madla. Susunod ay ang ika-4 na kompetisyon. Zhou Zuliang, ang Young Master ng Bihan Temple, laban kay Xiao Ru ng Phoenix Clan. Zuanming at Phoenix, ang nakamamatay na labanan sa pagitan ng yelo at apoy ay tiyak na magbibigay sa lahat ng iba't ibang uri ng pananibik. Kapag sila narinig na tumugtog na si Xiao Ru, nagsimulang magsaya si Xiao Ziner at Du Yuner sa kasabikan. Sa gilid ng delegasyon ng Wilderness, biglang huminto sa paggalaw si Jerose na kumakain ng sari-saring pagkain. Ha! His Royal Highness, anong problema? Tanong ni Delphi. Napatingin si Jello sa bukas na likod na dahan-daw ang naglakad papunta sa stage. Ito pala. Mukhang nagulat si Jellos. Sa loob ng Tianfeng Pavilion, baka sa mukha ni Ye Fan ang pag-asa, at bang ulong,
siguro matagal ko ng pinlano na tumayo sa arena na ito. Satanas! Ano ang gagawin mo? Satanas! Satanas! Si Su Qingzuo at ang iba pang mga babae ay nagpakita ng nabigla na mga ekspresyon. Sabi ko bakit parang nakakainis yung lalaking yun, si Satanas. Bulalas ni Patricia. Tumango si Ye Fan, dapat matagal na nitong napagtanto na si Hongmeng ang susi sa paglutas ng problema, ngunit maaari itong direktang tumagos sa Hongmeng, hindi ko talaga inaasahan. Satanas! Ito kaya ang unang demonyong hari. May alam si Jian Yuzo. Ito ay naging isang demonyo, hindi nakakagulat, nagtataka pa rin ako, paanong ang matandang pagong ni Zhou Hankong ay magsilang ng isang napakagandang anak na lalaki, tumawa si Xiao Wang. Sinabi ni Su Qingzuo, dahil si Satanas ay dumating sa Hongmeng, nangangahulugan ito na wala siyang intensyon na makipagtulungan sa atin. Natatakot ako na nais niyang makamit ang ilang lihim na layunin sa pamamagitan ng Petronas. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, siguro, gusto din ng Petronas. Alam ko, ano ang hiling nitong unang demonyong hari. Kabanata 3679 na nagpatuloy ang ika-4 na eksena. Masyadong mapanlin lang ang taong ito, iniwan niya talaga ang Diablo sa lawa ng apoy sa purgatorio at nagpunta dito mag-isa para magplano. Galit na sinabi ni Ayer, kung hindi dahil kina Ye Fan at Sally Ye, ang Diablo sa lawa ng apoy sa purgatorio ay magiging napakalungkot. Walang kwenta talaga ang Big Three sa Hell, napabuntong hininga si Patricia. Siguradong hindi ito isang purong makasarili na tao na maaaring sakupin ang titulo ng No. Isang Demon King sa mahabang panahon, o ang No. Isang kingdom ay hindi magkakaroon ng pinakamalaking bilang ng mga strategic level. Pagbabago. Sa mahabang panahon na inatake ni Hongmeng at ng ikalawa at ikatlong kaharian, maaaring nagbago rin ang kalagayan ng pag-iisip ni Satanas. Kalmadong sinabi ni Ye Fan, hindi mahalaga kung ano ang iniisip nito sa ngayon, curious lang ako ngayon, kung bakit noon, matatakot si Gretne sa taong ito. Alam mo, minsang sinabi ni Gretne na kahit 10 Feng Xiaotians ay hindi kayang talunin si Satanas, at hindi rin kaya ni Ye Qiu ng 8 Tribulations. Siyempre, hindi ibig sabihin na hindi ka matalo ay matatalo ka. Ngunit si Rao ay ganito, na nagpaparamdam kay Ye Fan ng labis na kabalbalan. Si Feng Xiaotian ay puno ng firepower, at kung gagamit siya ng goddess, ito ay ilang beses sa combat power. Ang 10 Feng Xiaotian ay katumbas ng 12 dosenang. Kahit si Hongmeng ay kailangang umiling ng 3 beses, isang Satanas, napakahirap bang pumatay? Saan nanggaling si Zhou Fuli? Bakit hindi ko nabalitaan na may anak na lalaki ang mga ninuno ni Zhou Hankong? Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, hindi ko alam kung saang pamilya nanggaling. Ang mga manunood sa conmen ay nalilito sa sandaling ito. Hamog, halatang hindi kilala ng lahat ang binatang ito. Hindi ito pinansin ni Zhou Zuliang, kalmado ang kanyang mukha, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagpakita ng walang katulad na kumpiyansa. Sumimangot si Xiao Ru at medyo naiinis na sinabi, bakit may madilim na aura sa buong katawan mo? Siya ay orihinal na isang phoenix na babae, at naiintindihan din niya ang banal na kasanayan ng purong apoy ng yang, kaya siya ay partikular na sensitibo sa yin at masasamang bagay. Hindi ka Xuanming clan, tama. Ang aura ng Xuanming clan ay hindi ganito. Bahagyang sinabi ni Zhou Zuliang, Miss Xiaoro, hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga. Hindi mo talaga ako kalaban. Kung maaari mong tapusin ang laro ngayon, at maaari kang magdusa ng mas kaunti. Doon, ay isang kaguluhan sa eksena. Nakakabaliw si Zhou Zuli. Bagamat siya ay isang baguhan pa lamang, hindi pa niya ipinakita ang kanyang sarili, ngunit siya ay lubos na nagpapakumbaba. Hehe, si Xiaoro ay pinili ng ninuno ni Xiao Wang, at tiyak na hindi siya mahina. Kung si Zhou Zuliang ay hindi sapat na malakas. Ngunit ito ay nakakahiya. Gusto ko talagang malaman, ano ang umaasa sa Zhou Zuliang na ito, at maglakas loob na magsalita ng ganito. Kapwa ang komentarista at ang madla ay napukaw ng matinding pag-usisa. Si Xiaoro ay namumutla sa kanyang mga pisngi sa galit, nag-aalala pa rin ako kung maaari kang bugbugin dahil sa pagiging isang kalansay, kung gayon ang matandang ninuno ay malugod na tinatanggap. Bago siya tapos magsalita, pinakawalan ni Xiaoro ang apoy ng Vermilion Bird. Hindi lang iyon, ngunit ang isang transparent na apoy na may mataas na temperatura ay pinaghalo sa banal na apoy, na siyang pinakadalisay niyang apoy ng yang. Humakbang si Xiaoro, at ang temperatura ng arena ay patuloy na tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Boom! Sa isang iglap, nasunog ang malawak na arena. Si Xiaoro ay masyadong tamad na gumawa ng higit pang mga galaw. Ang hakbang na ito lamang ay karaniwang naglagay sa kanyang kalaban sa isang malaking kawalan. Kung hindi niya kayang tiisin ang kanyang Feng Yan, maaga o huli ay matatalo siya. Ano ang nangyayari? Si Xiaoro ay maaari talagang sunugin ang espesyal na gawang arena. Imposible para sa Suzaku Bloodline. Para gawin ito, ito ay ang kanyang kakaibang kakayahan, na naging dahilan ng pag-aalala ng tagiliran ni Xuanming. Bakit hindi ginagamit ng taong ito ang kapangyarihan ni Xuanming para lumaban? What the hell is he thinking? Bakit hindi siya gumagalaw? Pero, maya-maya, may nakatuklas na si Zhou Zuliang ay tila walang anumang impluensya. Tumatawa siya.
Tulad ng nakita ng maraming tao, naglakad si Zhou Zuliang patungo kay Xiaoru na may nakaka-relax na ngiti sa kanyang mukha, tinatapakan ang mainit na fengyan na parang purgatoryong pagan. Not to mention his flesh, and even his clothes, walang bakas ng apoy. Napatulala si Xiao Ziner, paano ito nangyari? Hindi siya masasakta ng Vermilion Bird Fire ng Old Ancestor Xiaoru at Pure Yang Fire. Ang susi, hindi siya gumamit ng anumang paraan, si Satanas ay hindi isang degenerate. Anghel, ang paglaban sa apoy ay napakalakas. Mataimtim na sinabi ni Patricia, narinig ko mula sa maharlikang ama na minsang natuto si Satanas mula sa masamang Diyos ng apoy na si Ifrit bago masakop ang lawan ng apoy sa purgatorio. Ipinanganak mula sa apoy ng Diablo ang Ifrit ay ang pinakasinaunang masamang Diyos ng apoy, marahil dahil dito, maaaring labanan ni Satanas ang apoy. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ganoon ka-simple, ang dalisay na apoy ni Xiaoru ay maaaring baguhin ang bawat aspeto ng apoy na kanyang nakakaharap. Ang ganitong uri ng sangkap ay nagiging nasusunog. Ngunit wala ni isa sa mga damit sa katawan ni Satanas ang nasusunog, makikita na hindi lang siya ang apoy na panlaban ng laman. Hindi rin maisip ni Yefan kung paano ito ginawa ng lalaking ito, walang magawa. Susunod, kailangan niyang gamitin muli ang wuswang. Matapos itong panuuri ng ilang sandali, hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga. Mabuting tao. Hindi nakakagulat na sinabi ni Gretne na hindi matutulungan ni Qinglong ang taong ito. Kung siya ang bago kay Xia Juyuan, talagang hindi niya madadalas si Satanas. Sa sandaling ito, pumunta si Zhou Zuliang kay Xiaoru. Liliwanagan lamang ng apoy ang aking matatag na figure at maluwalhating landas. Kinikilala ko ang iyong tapang, bumaba, talunin ang babaeng Phoenix. Ang tono ni Zhou Zuliang ay napakalmado, ngunit ang pagmamataas na nilalaman nito ay nagparamdam na sa mga manunood ng labis. Paano ang pag-awit? Si Xiaoru ang nag-fuck sa kanya. Anong kabaliwan? Hindi pa nagsisimula. Tignan natin kung gaano kakatagal. Ang mga tao ng angkan ng Phoenix na umalis sa pinto ay nagsisigawan. Solemn na ang mukha ni Xiaoru, talagang naramdaman niya na ang lalaking ito sa harapan niya ay katulad ng pressure noong nakilala niya si Xiao Wang. Hindi masisira Suzaku Scarlet Emperor God Fire Golden Body. Ang buong katawan ni Xiaoru ay sumabog sa isang pulang dugong phoenix na apoy. Ang kanyang mahabang buhok ay kinulayan ng dugo ginto, at ang kulay dugo na banal na apoy ay sumabog mula sa kanyang mga mata, ilong at bibig. Ang buong katawan ay nilagyan ng isang layer ng ginto, at ang mga balahibo ng dugo ng Suzaku ay lumitaw sa mga pisngi. Ang maliit na katawan ay agad na naglabas ng 100,000 beses ng aura. Ang ninuno na si Xiaoru ay maaari talagang maglagay ng isang banal na apoy na gininto ang katawan. Naiinggit na sabi ni Xiao Ziner. Hindi lahat ng Vermilion Bird sa apoy ay maaaring i-upgrade ang hindi maaalis na Red Lotus Golden Body sa Divine Fire Golden Body, na nangangailangan ng malaking talento. Ang talento ni Ruer ay nasa top 3 sa mga Phoenix Clan na nakita ko. Masyado siyang nasayang kung hindi ay mas magaling siya. Bagamat pinuri siya ni Xiao Wang, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang Phoenix ay lumilipad sa langit. Nang sumuntok si Xiaoru, ang ibong Phoenix ay bumaril sa baba ni Zhou Shu. Sa ganoong kalayuan, hindi umiwas si Zhou Zuliang. Bang! Para itong tumama ng solid war drum, ito ay gumawa ng isang dumadagandong na tunog. Dahan-daang ibinaba ni Zhou Zuang ang kanyang ulo, walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Kamangmangan. Itinaas niya ang isang daliri at ipinitik iyon sa noo ni Xiaoru. Boom! Gatlang M. Si Xiaoru ay naging isang cannonball at direktang binaril sa hangin. Kabanata 3680 ang huling apat. Kung hindi dahil sa kanyang naging Suzaku Shenwu state sa takdang panahon, ang kanyang ulo ay direktang sesibog. Nang makitang malapit na siyang mahulog sa ring, si Xiaoru ay naging isang banal na katawan ng apoy at tumalikod. Bumalik ang Phoenix sa pugad. Si Xiaoru ay gumuhit ng isang matalim na arco, at ang Phoenix Bird ay marahas na lumusot at nahulog sa kinatatayuan ni Zhou Zuliang. Sa lugar kung saan naroon si Zhou Zuliang, isang malaking Golden Fire Lotus ang biglang namukadkad. Binalot ng Fire Lotus ang buong katawan niya at ikinulong siya doon. Ngunit ang mukha ni Zhou Zuliang ay kalmado, ngunit itinaas lang niya ito. Boom! Gitling! Ang banal na apoy at ibong Phoenix na naging anyo ni Xiaoru ay nahuli niya gamit ang isang kamay. Isang Phoenix Flame Shockwave ang kumalat, umalangaw sa kalangitan. Sabi ko, natalo ka na. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Zhou Zuliang, isang puwersa ng mga elemento na may halo-halong kulay ay naging hindi mabilang na mga thread, baliw na sumalakay sa katawan ng banal na apoy ni Xiaoru. Bagamat karamihan sa mga elemento ay nawasak ng Vermilion Bird Divine Fire, isang maliit na bilang ng mga elemento, halatang tulad ng pinigilan na lason, ay matagumpay na nakapasok sa katawan ni Xiaoru. Gatlang M. Sumigaw si Xiaoru, bumalik sa orihinal nitong hugis, bumagsak sa lupa, at ang Divine Fire Golden Body ay nawala din. Ito ba? Napatingin bigla si Ayer kay Xiao Waiso. Mataimtim ding tumanggo si Xiao Waiso.
Nang sumalakay ang unang kaharian, ginamit ng elemental na demonyong si Smilet ang elemental na kapangyarihang ito. Si El ang lumikha ng elementong wala pa noon at pilit na pinatay ang mapanlinlang na demonyong iyon. Sa hindi inaasahan, si Satanas ay maaari ding gumamit ng gayong kapangyarihan. Ito ay pagkalason sa metal. Sinabi ni Xiao Wang na may pangit na mukha, maaaring pigilan ng dugo ng Phoenix ang karamihan sa mga lason, ngunit maraming lason ng metal ang hindi natin kayang labanan. Alam ng demonyong ito kung ano ang kinakatakutan ni Rower, kaya nag-inject siya ng maraming elemento ng metal sa kanyang katawan. Damn it! Paanong malalaman ng isang fallen angel ang mga panlilinlang na ito? Galit na galit si Xiao Ziner. Ang pagiging numero 1 Demon King ay hindi isang ordinaryong tao, na pabuntong hininga si Patricia. Si Zhou Zuang ay mukhang walang pakialam, at tamad siyang tumingin kay Xiao Ru na nahihirapan sa lupa. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan ng Phoenix Clan, na malayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, iyon lang. Ang kasikatan ng Phoenix Clan na ito ay hindi mababa, ngunit walang kinalaman sa kanya. Nakilala nila ang lakas ni Xiao Ru, ngunit si Zhou Zuliang ay masyadong malakas. Sa commentary booth, si Dongqing ay natigilan saglit bago siya malakas na nagpahayag. Ang ika-4 na laro. Si Zhou Zuli ang nanalo. Si Xiao Ziner at Du Yuner ay tumakbo pababa ng walang sinasabi, at itinaas si Xiao Ru anuman ang mga mata ng mga tao sa kanilang paligid. Pababa. Naglabas ang magkapatid na antidote at ipinakain sila kay Xiao Ru. Kahit na ang lason ay napakalakas, ngunit sa kabutihang palad, ang dugo ng Suzaku ay malakas din, at ito ay magiging maayos pagkatapos ng detoxification. Ancestor Xiao Ru, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Du Yuner. Huminga ng ilang mahina si Xiao Ru, at pagkatapos ay napaluha. Natalo lang ako ng ganito. Halatang pinaghirapan ko. Ancestor, hindi mo kasalanan, na si Zhou Zuliang ay si Satanas. Ang unang demonyong hari. Normal lang na matalo ka dito. Sabi ni Xiao Ziner. Mukhang natigilan si Xiao Ru, Satanas. Paano ito nangyari? Hindi namin alam. Ngunit hindi ito dapat mali, kaya huwag kang magtaka, Patriarch, ito ay dahil siya ay napakasama, sabi ni Du Yuner. Umiling si Xiao Ru, kung matatalo ka, matatalo ka. Natalo sa Diablo ang Phoenix Clan, hindi dapat. Kayong dalawang anak, huwag kayong matuto sa akin, maglinang kayo ng mabuti, at huwag ninyong sayangin ang inyong talento. Nagpapakita ng mga pagbabago at pagkawala, ang dalawang kapatid na babae ay tumingin sa isa't isa ng may pagkadismaya. Sa larangan ng martial arts, marami ring pinag-uusapan sa kasalukuyan. Kahit na ang ika-4 na laro ay mas kapana-panabik kaysa sa ikatlong laro, ito ay kasing bilis at nalilito sa lahat. Masyadong nakakagulat, ginamit ni Xiao Ru ang bihira at hindi maaalis na Suzaku Scarlet Emperor Godfire Golden Body, at ito ay walang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito ang 8-door competition, tila ang lahat ng partido ay nagpoprotekta sa gantimpala ng Diyos ay nagpadala ng isang powerhouse na mas mataas kaysa sa nakaraang antas. Ang lakas na ito, medyo hindi makatwiran na lumahok sa kompetisyon. Ngunit isang bagay, hindi ko alam kung ang lahat ay nagbibigay pansin, hindi ito ginamit ni Zhou Zuliang. Ang kapangyarihan ng Xuanming. Ang mga paliwanag ni Nayan at Wang ay nagparamdam din sa maraming manunood na kakaiba. Hindi nila maintindihan ang ginagawa ni Zhou Zuliang. Matanda, sigurado ka bang matatalo ni Feng Yuansan ang halimaw na ito? Sa loob ng Shenlong Pavilion, si Feng Jishan ay may solemn na ekspresyon sa kanyang mukha. Madilim ang mukha ni Feng Jishao, ang babaeng Phoenix na ito ay tiyak na hindi kalaban ni Yunsan, may pagkakataon pa. Narinig ito ni Feng Jiushan at alam niyang kahit si Feng Jishao ay hindi ito nakikita. Kinakabahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at kinagat ang kanyang mga daliri, ang kanyang mukha ay malungkot at hindi sigurado, na parang isang bambang oras. Mga madla, mga VIP. Tulad ng nakikita mo, ang semifinals ay napagpasyahan na. Susunod, magkakaroon ng draw para sa semifinals, at ang 4 na advanced powerhouses ay iimbitahan din sa entablado. Sa ilalim ng mga tingin ng milyon-milyon, sina Feng Yansan, Ren Tianquo, Ying Congai at Zhou Zuli ay muling pumasok sa ring. Gunmen, Zunman, Zinman, at Kunmen ang lahat ay may mataas na moral at masaya. Ang 4 sa kanila ay hindi nakipag-usap, at tahimik na gumuhit ng lottery. Si Dongqing, na nakasuot ng sexy na mahabang damit, ay malakas na nagpahayag pagkatapos basahin ang mga resulta. Lumabas na ang resulta. Ang semi-final matchup, Feng Yuansan vs. Zhou Zuliang, Ren Tianquo vs. Ying Congai. Nang marinig ang resulta, biglang kinagat ni Feng Jishan ang kanyang mga daliri at damyugo. Damn! Paano nangyari ito? Sa Tianfeng Pavilion, ang mga ekspresyon ng lahat ay komplikado din. Bagaman ang sarap sa pakiramdam na hindi ko pa nakikilala si Satanas, itong si Ying Kongye. Ngumiti ng mapait ang lahat, sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang madaling kalabanan. Sa pagkakataong ito ay totoong point-to-point na laban kay Maimang, sobrang lakas laban sa sobrang lakas. Oo, ayoko talagang mag-halftime break, gusto ko lang lumaban ng mabilis. Ang inaabangan din ito ng audience.
Ngunit walang paraan, ang oras ng advertising ng sponsor ay tapos na, at ang eksena ay pumasok muli sa pahinga. Ang apat na manlalaro na nakabunot ng palabunutan ay lumabas ng entablado. Tumingin si Feng Yunsan kay Zhou Zuang na may tame time na ekspresyon, napakalakas mo. Ikaw ay magalang, nahihiya at nahihiya. Gayunpaman, si Zhou Zuang ay may mapagpakumbabang tingin sa kanyang mukha at nahihiya ng ngumiti. Kumunot ang noo ni Feng Yunsan, malinaw na nasa entablado ngayon, ngunit napakamayabang at hindi magagapi. Bakit parang ibang tao na ngayon? Hindi mo kailangang maging mapagpanggap, hindi ako magiging tamad kahit kaunti. Nang matapos si Feng Yunsan, humakbang siya pabalik sa lounge. Ngumiti si Zhou Zuang at malamig at payapa ang kanyang mga mata. May sama ng loob tayo. Nagtataka si Ren Tianko kung bakit kanina pa siya tinatitigan nitong si Ying. Umiling si Ying Kong Ye, hindi. Kung ganoon, bakit mo ako sinusundan? Kalimutan mo na, kahit ano paman, gusto kong makita kung ano ang ibig sabihin noon para talunin mo si Jihan Tian, sabi ni Ren Tianko. Sa oras na ito, lumitaw sina Ye Fan at Su Qingzuo sa isang dulo ng koridor. Ancestor Tianko, tawag ni Ye Fan. Pagkatapos ay iniwan ni Ren Tianko si Ying Konggai at lumapit kay Ye Fan. Sword God, ano ang mali? Tumingin si Ye Fan kay Ying Konggai, ngunit ang kabilang partido ay tumalikod at umalis nang walang pakialam. Talagang tama. Nagtaka si Ren Tianko, talaga na. Sinabi ni Ye Fan sa pamamagitan ng voice transmission, Old Ancestor, hiniling ko sa aking mga nasasakupan na mag-imbestiga, iniwan ni Ying Kong Yeyuan ang mga taong yumanig sa pinto at nagplanong diretso akong umalis. Pero parang may na-encounter siya sa gitna at nawalan siya ng contact. Tapos bigla siyang tumalikod at pumayag na sumali sa kompetisyon. Mukhang hindi niya ako kilala nang makita niya ako. I guess. Nag-impake na siya. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.